Ang hirap maligo ngayon. Dito kayo sir. Ha? Ulas. Uy, sir, malamig. Lamig eh. Ha? Sino yun? Lah, uy. La, sino yun? Yan. Si Elsa? Yan, si... Umalsa na yan ah. Si Elsa, ba't ganyan si Elsa? Mga tanga! Kaya malamig ngayon kasi tayo ay nasa Baguio! Let it go. Let it go. Hey! Pum! Yeah. Boy, yeah. Me and my homies, we going on a vacation. We packing our bags, taking a flight to a place that's very cold. When the snow comes, it'll be a whiteout. It's winter time in June. Winter time in Hindi mo ba itatanong bakit ako naka-jacket? Ay, bakit ba sir? Hindi mo na tinanong eh, hindi ko nasasabihin. Hindi. Ito na. Kailangan papilitin. Sige na, tatanungin ka na namin. Basta nakaipit. Sige na. Oo, yun. Bakit Jacket, wala kang jacket. salamin? Nandito kasi tayo ngayon sa Baguio, ang summer capital ng Pilipinas. Kasi ngayon ay Panagbenga month, di ba? Alam mo ba yung Panagbenga? Hindi ko rin talaga masyadong alam eh. Ang alam ko lang, marami pumupunta dito pagka ganitong panahon. At nung huling tayong pumunta sa Baguio, camping yun eh. Tama. Oo, may hindi nakasama. Ayo nga. Oo, si Amity. Kasi magka-camping tayo nun, tapos final checking na lang ng mga dadalin, nahulog mula sa bubong na Tinulak ni George. Tinulak ni George. At para bumawi nga kay Amity, tayo ay magfo-food venture. Mas mamaya, meron tayong kaibigan na bibisitahin na Ay! taga dito sa Baguio. Kilala ko yan. Sino kaya yon? Si Pasigman. Tayo ay papunta na sa ating unang stop, ang Jack's Restaurant. First stop! Nandito tayo sa Jack's Restaurant. Walang nakakita. Tara, kain na tayo. Di pa ako nag-aagahan. So, etong Jack's ay isang matagal na daw talaga na restaurant. Tsaka local spot daw talaga to. Dito masasagot ang isa sa pinaka matagal nang tinatanong ng madla. Ano ang English ng ulam? Ay, Oh, ayun na. Sinagot na ni ma'am. Bayan daw. Ayun, no? Nakasulat doon. Pakita mo. Bayan. Yan ang English ng ulam. Ma'am, order na po kami. Una sa lahat, bigyan mo ko ng kape. Kasi umaga pala. Pinakasimpleng kape mo lang. Barako, sir. Barako, walang asukal. Bago ako dito, ma'am pero ang nakikita kong interesting dito ay yung Jack's Rice. Yes, sir. Yung lechong kare-kare, sir. Lechong kare-kare, gusto ko yan. Bulalo, sir. Bulalo, sige, sakto, malamig. Malamig, di ba? Ano pa, ma'am? Yung Jack style na chicken, sir. Jack style na chicken. Yung Shanghai, sir. Yun, gusto ko yan, oo. Tapos yung binagwangan, sir. Sige, lahat na sinabi mo, ibigay mo sa amin. Tapos, bigyan mo kami ng Mountain Dew. Teka lang, ilan tayo? Magkano yung maliit? 35, sir. 35. O, ilan tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 times 35. 350 minus 70, 280. Wow, Okay. grabe, ikaw ba yan? Magkano po yung Mountain Dew kada max? 100. 100. Yes, sir. Oh, ngayon, kung bibili tayo ng dalawa nun, 200, 3,000 ml ng Mountain Dew. Ngayon, yung maliit na Mountain Dew, 250 ml. So, 250 times 8, 250 times 8. 1,000, sir. Dalawang Mountain Dew kada max. Yun na lang, kasama nung mga order natin. So, andito na ang ating mga kanin. At mukhang ito na rin ang ating mga ulam. Uy, ito yung Jack's Chicken. Yan ang gusto ko. Yan. Ay, Gusto ko yan. Uy, grabe, ang dami. Gusto ko yan. lahat yan gusto mo. Sir, ito po. Breakfast. Uy, ay, mas gusto ko yan. Ulalob. Jack's, eto yon. Ay, pucha. Ang mga agahan ng kampyaw. Oo, kasi pag eto talaga inagahan mo, busog na busog ka. Tsaka ang ganda ng ng itlog, di ba? Uy, ano to? Fried rice chicken? Uy, wow. Gusto ko yan. Gusto mo rin yan, sir? Eto, gusto ko to. Pre, nakabuhol din yung sita. Uy. So ngayon, medyo... Uy! 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 winter time in June. Kilala ko to. Oo. Tara dito, kain tayo. Vince, alis ka. Alis ka muna. Oo, konti lang ka. Ba't hindi siya? Birthday niya. Birthday niya. Birthday niya. Birthday ko eh. Birthday niya. Sige na. Good morning. Good morning. Saan ka papunta niyan, Chef?
Actually, mamamalengke ako. This is my daily routine. Kasi may kakain daw sa bahay mamaya eh. Meron? Oo. Ah. Oo. Sana, oo. Oo. So, mamamalengke na ako para pagdating nila mamaya, handa na lahat. Okay, okay. Ang swerte naman nila. Ang swerte naman nila. Jack's Restaurant. Ano ba tong Jack's Restaurant na to? Jack's talaga, ang founder lang si Jack Dulnuan. Na 1960s to. Ito 1960s pa? Ito isa sa pinakaluma ng mga restaurants dito sa Baguio. Pagkakaalam ko, dito talaga kumakain lahat ng locals. Kainan talaga ng locals. Oo, bago pumunta sa work, bago magtrabaho, bago magmina and all that. And then yung Jack's Rice, innovation yan eh. So si Jack, sinabihan niya yung cook niya, para hindi na hiwalay-hiwalay yung plato pag order mo, di ba? Pagsamahin mo nga yung pagkain kong lechon, chicken, Shanghai, at saka yung chop suey. Lahat ng bestseller. Pinagsama Well, parang I think gano'n. more of his favorite for his lunch. Yung gusto niya. Tapos nung may nakitang lokal na, uy, parang masarap yung pinagsama-sama lang niya. Sabi niya sa cook niya, isama-sama mo sa isang plato. Nakita ng isang lokal. Gusto ko rin yan. So doon, I think, nag-start na, uy, naging Jack's Rice. Okay, okay. Napakagandang kwento, napakagandang kwento. So ngayon, ikaw, syempre, lokal ka. Oo. Kumakain ka dito. Syempre. Syempre, di ba? Syempre. Ano madalas may in-order dito? Jack's Rice. Jack's Rice talaga. At saka Shanghai, ako Shanghai guy kasi ako eh. Ngayon, etong Jack's Rice, halos lahat ng component dito ay in-order din namin. So eto, yung para matikman mo lahat. Ngayon, ako ay giniginaw. Okay. Kasi napakalamig dito. Actually, ang lamig. Kagabi lang lumamig ulit. Kasi talaga? before dumating, hindi ganito kalamig. Meron akong huli kami yung nagkasama nito sa camping, lagi yan. Tuwing nandun ako, lagi umuulan. Kahit sa gitna ng summer sa beach, umulan dahil nandun ako, 'di ba? Pero ngayon, mukhang lamig lang naman. Sir, yung kapatid ko umiiyak, bigyan mo nga kaming carrot. Mahilig kasi yung kapatid ko sa slice. Sir, kahit malaki yan, may limitasyon yan. Parang may nararamdaman ako. Ano nararamdaman mo? Sa kanan mo. Sa kanan mo. Oy! Oy! Sir. Teka, kulang. Ay, kulang, Suot mo yan. Teka lang, kilala ko to eh. Nahuhubad. Si Ed Maluwag. Sabaw muna. Eto tinan nyo to. Malabo ang sabaw. The soup is cloudy. Ibig sabihin, Ibig sabihin, totoong karne ang ginay. Pinakuluan talaga. na matagal. Na matagal. Kasi pre, may mga makakainan kayong mga bulalo restaurant, ang linaw ng sabaw. Meron. I mean, hindi ko alam kung anong ginagawa nila doon, pero parang siya, baka meron na silang, kasi andi sabaw yan eh. Baka meron na silang ginagamit. Pinalambot yung baka, tapos yung sabaw, separate na. May sili. Ayun no. Riyan na. Nakatarya na. Karaniwan kasi kapag nagdudurog ng sili sa patis, tatalsik pa yan. Oo. Tsaka para siguro, hindi magsayang. Tama. Ito yung kailangan mo, ito lang. Walang, kalmahan lang natin. Oo, marami-rami yan. Kasi meron pa tayo nito. Ito yung kanilang lechon kawali kare-kare. Parang crispy kare-kare. Crispy lechon kare-kare. Tikman nga natin yan. Diyan. Binuhol na sitaw. Pero bago yan, Sa Baguio ka pa madadali. Ayan na. Ano ba to? Baguio Mountain Dew. Bagyo. Ay, ganda no. Bangis ng citrus. Ang kailangan. Mountain Dew. Wow. Parang nawala yung hangover ko. Nagkukumawala yung bangis sa akin. Kaso ang daming tao. Uy, pati yung bagoong nila nakataryo. Ngayon, gusto ko munang tikman yung sarsa. Na walang Kulay, alamang. na walang alamang. Okay. Tama sila. Hindi tinipid sa mani una sa lahat. Tama. Diba? Lasa mo yung mani. Lasa ko yung mani. Hindi maalat. Hindi maalat. Actually, Tama manamis-namis siya ng konti. Tama. Oo. Tapos ngayon, may bagoong ka na dyan? Oo. Kuha ka dito. Kuha ka. Bigyan kita. The perfect bite. Pare. Okay. Maalat siya. Ngayon, eto, ay kulang sa alat. Kaya talagang nagko-complement silang dalawa. Parang imagine mo, Mountain Dew at yelo. Parang gano'n. Meron ditong mas simple, mas straightforward, yung binagoongan nila. Actually, kanina akala ko tokwa. Akala ko tokwa siya. Lechon kawali pala. Oo. Naggisa sila ng sibuyas, kamatis, sili verde, tapos bagoong alamang. Ngayon, dahil hindi ko ito maputol, dyan na yan.
For sharing. Ay, sorry. Ah, for sharing ba? Sorry. Hindi. Yung bagoong nila ay alat kasi matamis yung pagkain. Mas ano to? Pambalanse. Pambalanse. Boom. Yan. Tapos dahil birthday ni Amity, Sa kanya yung Ayan. rice piece. Grabe naman mag-birthday. yan. Okay, tikman natin to. The perfect bite, pare. Ayun o, yung crispy. Malutong. Ang binagoongan ko ay braised. Ito ay hindi. Ito ay para bang salad in a way. Parang deconstructed na pinago. Deconstructed ang binagoongan pero Parang salad nga. di ba? Gusto ko to Kasi sariwa-sariwa yung gulay. Ginisa mo lang ng konti, alamang. Hindi, tira mo sa sobrang bilis na niluto nung gulay, yung kamatis buo pa. Buhay pa. Hindi siya naging tomato sauce. Gumagalaw pa. Pero high heat, no? Gumagalaw pa yung kamatis. Ang last natin. Hindi pa pala last. Ito muna. Yan. Favorites. Sa Jack's Rice. Pakiwari ko bang ang sausawan niyan ay eto? Tomato Pigaan mo nga. Ano Ay, ba? banana ketchup, the best. Ay, eto na pala. Sausaw natin dito. Abot-abot na lang. Shanghai. Happy birthday, Amity. The perfect bite. Maraming laman. Gagi, maraming laman Marami siyang laman. Tapos yung layer ng balat, dalawa lang. Iba kasi rolyo-rolyo talaga di ba? Parang lip biscuit Keep rolyo. Kasi rolling po. Rolling ba yun? Hindi siya sobrang mamantika. Iba kasi parang low heat piniprito, sobrang mamantika. Di ba? So, sakto lang. I mean, yung oiliness niya, tama para sa piniritong pagkain, di ba? Opo. Sir, may dumudukot, sir. May dumudukot. Trabaho po. Trabaho muna, sir. Ang Shanghai kasi, ang mga pinakamasarap na nakakain yan ay mga kusinero. Kasi nakakain namin yan, segundo after lumabas sa mantika. Boom, the best. Yun no? talaga. Init-init pa. Yung iba kasi nakakain yan 5-10 minutes na after lumabas sa mantika. Pero eto, buha pa rin. Malutong pa rin talaga. Malutong pa rin. Jack's Chicken. Tignan mo to. Meron pike knife. Meron pike knife. May picnic sa taas. Oo. Ginayat na patatas. Tapos, eto ay roasted chicken. Chinese style roasted chicken. Parang ano? Ano gusto mong part? Meron na ako dito. Ay, meron. Ayun, meron no? na siya. Sa Jack's Rice. Sa Jack's Rice. Tama. Favorite part ko to, Oo. Thai part. Oh. Roasted ba? Parang fried. Fried ba siya? Parang fried Fried chicken Oo, no? Parang Baka ganun. siguro may pahid ng toyo. Oo, meron siguro. Pwedeng ganon. Pang ilang ko na to? Nakakaisang Mountain Dew pa lang ako. Salinan mo naman ako, birthday boy. Baliktad pala. Balik ikaw. Pagsilbihan Kasi birthday niya Pre. eh. Bago tayo sa manok natin, ang kailangan. Nagong ko pa wala, pinipigilan ko lang. The perfect bite, pare. Ganun pa rin yung lasa. Ganun pa rin Hindi yung ko lasa. kinain. Siguro mga last year ako last kumain dito. Ganun pa rin yung lasa. Simula nung bata ako, ganun pa rin yung lasa. Oh, tiyan, pasok na pasok yung lasa hanggang loob. Kontakin ko lang si Junior. Si Junior. Sabi niya, binabad nga daw sa... Tanong ko lang, no? Kasi magiging busy ka na pagkatapos nito. Matindi ba ang Chinese influence sa cuisine dito? For me personally, I think yes. Talaga? Naman, sa tingin ko, lahat ng pagkain dito. At saka, meron talagang influence, I think, ng Chinese. Yung mga restaurants dito. Parang ganun Siyempre, except sa mga Pinoy Mga favorite. pinaguangan, yung Mga binagoongan, atin na yan, sariling atin Pero na yung yan. method of cooking, no? Nakita mo yung influence. Tama. Tapos ito pala, may pinag-uusapan kami. Total, andito ko na rin, baka di ka na namin makita buong araw kasi busy kayo. Pinag-uusapan natin dati na ang Cordillera ay hindi nasakop. Totoo ba yun? Tama ba? Kaya di ba may mga Unique na cuisine. pre-colonial. Oo. Pagkakaalam ko, pwede ako maging mali, pwede hindi. Nahihirapan talagang sakupin ng mga dayuhan ang mga mountain men. Kasi imagine the terrain growing up. So ang nangyari sa little that I know, example mga Spanish, trinay nilang infiltrate mga lowlanders para pag-akyat nila more or less Filipino. Oo. Pero the mountain men were very intelligent enough to protect their community, to protect their own, no? So yung mga trails silang may alam. Imagine kung ang alam ko dati ang nakaakyat lang is asin. So Asin? bababa yung mga taga-bundok pupunta sa lowlands to trade gold with salt. Pero that took Wait, much. gold ng bundok, sa asin ng asin. lupa. Kaya asin lang ang nakaaabot sa Meron pa? Meron pa ba? Trading? Kailangan pa ba na ng asin? Oo. Kailangan pa? Hindi na. Mukhang marami na silang asin. Okay. Sayang. Meron tayo ditong Jack's Chicken lang na merong rice. Fried rice. Oo. So natikman na natin yung manok So kanin na lang yung titikman natin dito. Buhin mo, ganyan, no? As rice and chicken. Rice and chicken lang. Boom. Alam mo, Chinese na, no? Chinese style Hindi ako masyadong fan ng sobrang buwaghag na fried rice.
Mas gusto mo yung dikit-dikit? Oo. Like, gusto ko medyo malagkit. I mean, alam ko ang proper fried rice ay buwagag talaga. Alam ko yan. Variety of rice rin yun, I think. Oo. Hindi ko i-contest yung bagay na yan. Pagka sinabi nilang Chinese style of fried rice, kadalasan talaga, buwagag talaga. Pero mas fan ako nung medyo malagkit. Halimbawa, kimchi rice. Ang kimchi rice, malagkit yan. Mas gusto ko yung bagay na yun. And eto, it's somewhere in between. Oo, may ganyan nga rin pala. Akala ko may may-ari na niyan. Hindi. Titikman ko lang. Wala bang candle at maiblo? Wala kang candle, wala akong ipan. Mamaya, may ihihipang kang iba. Oh. Thank you. Putik. Hindi masyado matamis. Hindi masyado matamis. Sarap sa kape? Oo. Ang gusto ko dito, etong taas ay parang hindi buttercream. Ang buttercream yun yung old school na frosting na butter. Alam niyo naman yun, yung mamantika. Ito ay hindi. Kahit buong araw naka-display dyan, di matutunan. Oo, di ba? So hindi nakakauma yung frosting niya. Merang? Merang ba? Hindi, parang butter pa rin. Parang butter pa rin ba? O baka, baka SMBC, Swiss merang buttercream. Masarap. Masarap siya. Moist siya. Moist siya. Mabigat yung cake Mabigat. Hindi yung cake na puro hangin. Oo. So ngayon ako ay nakakain na. Chef Chubby ay nakakain. Salamat sa breakfast. Ami di ay nakakain na. Etong mga to ay hindi pa. So, nagagalit. So ngayon, kakain na sila at magkita-kita tayo sa next location, pare. Bread turning to smoke in the dark. Snowflakes on the back of my arm. Yeah. Same crew, big hoe, same heart. Whole squad still moving like a storm. Zip up, hood up, frost on the glass. Suitcase dreams in the back by the gas. So, nandito tayo sa ating Sir, linya ko yan, sir. ikaw ba dito? Isara mo. Isara ko? Isara mo. So, nandito tayo sa ating second location, ang Mr. Pares. Grabe. Pinagtitilian ka. Bakit sila tumitili? Bakit nga ba sila tumitili? Daw daw si artista daw. Di tara, kumain na tayo. Gutom na uli ako eh. So, dito sa Mr. Pares, siguro ang tinitinda nila ay tapsilog. Mas maganda sana kung sabay-sabay sila. Ulit po, yung sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Ganon. Halika na. Tara, uwi na tayo. Ninong, welcome sa Mr. Pares. Ay, sir. Hello po, hello po. hello. Ano pa pangalan niyo, sir? Ako po si Jack, ang marketing na Mr. Pares. Nandito ako para pagsilbihan kayo ngayong araw. So, may tanong ako. Etong Mr. Pares, ano tinitinda niyo dito? Sabi nyo kanina, naghanap kayo ng tapsilog. May tapsilog tayo. Opo, meron. Pero meron kayong suman? Suman, magpapakuha ko ng suman. Yan ang gusto ko. Always say yes. Pero, siyempre, ang main na tinitinda niyo dito ay pares. Main Pares. Anong klaseng pares? Sa Maynila kasi, kapag Pag dati, sinabing pares. pag sinabing pares, yung matamis na... Pares Retiro. Pares Retiro, tama. Pero ngayon, yung pares, nagiging parang malapot na bulalo na meron noodles sa kakanin. Alin Pares doon? Mami yun. Oo. Alin doon ang tinitinda nyo? Ang kagandahan dito kay Mr. Pares Ninong kay, lahat ng klase ng Pares, meron tayo. Yan ang gusto ko. Yan ang Meron gusto ko. tayong Pares Retiro style o yung Oo. sweet style Pares na tinatawag natin. Oo. Meron din tayo yung Kanto style Pares. Ah. Yung makikita mo sa mga cart. Oo. Meron din tayo dito yung Pares Labnaw. Ano yung pares labnaw? Labnaw soup siya na medyo malapit sa bulalo ang lasa. Eto Bin, yung maming gala dati. Parang ganon ba siya? Parang ganon. Yung may Meron din sibot. tayo ditong Pares Mami. Pares mami. Oo, noodles naman. Okay. So, ang gandahan dito kay Mr. Pares, lahat yan, unli rice. Yan ang Unli gusto soup. ko. Unli soup din. May soft drinks na din kasama. May soft drinks na kasama. Okay, mabuti yan. So, paano? Order na kami, Order sir. tayo. Order na kami. Crispy ulo overload, good for 5 yan. Ayun o, para sila, pre. May ulo. Parang gusto ko yan. Ano masasuggest mo? Labna o lapot? I would suggest yung lapot. Lapot. Sige, bigyan mo kami nung crispy ulo overload. Lapot. Tapos, parang gusto ko rin itry yung crispy pata overload. Yung pares nila, may nakaduk-duk na crispy pata, pare. Magkano yung Mountain Dew nyo? Ang Mountain Dew natin dito is 15 pesos yung solo. 15 pesos yung solo. Magkano yung Mountain Dew kada nyo, yung 1 liter? O baka kada max yung meron kayo, yung 1.5. 70 pesos yung 1 liter. Yung kada. Oo. So again, i-compute natin. Sige. Oo, silent computation na. Bigyan mo kami ng 2 Mountain Dew kada. Yun. Sir.
Sir, bawal kamay. Sir, wag mong kamay. Yan, ilayo mo. Mapapanis. Ito ba yung lapot sauce nyo? Yes. Malapot nga. Malapot nga talaga. Maganda dito, yung setup nila, parang mabilisan lang. Andyan naka-prepare na lahat eh. Sige, di na tayo maghihintay ng matagal pare. Doon na tayo. Ito ba yung order natin? Oy! Oy! Isang order to? Isang order yan, Isang tao lang daw to, Kuya Ray. So ito yung ulo, ito yung crispy pata. Nasaan yung ulo? Nasa yung ulo? Ito yung ulo. Ito. Ito yung lapot. Oo. Ano to? Etag. Sisling etag. Ay, salamat. Yan ang sinasabi ko. Oh, Mountain Dew kada max to pare, 70 pesos. May leaks. So, tanong ko muna, paano namin kakainin to? Simulan natin inong kayo sa balat. Hindi, ito Ito ay ilalagay namin dito. Ganun ba? Sabaw, ibubuhos natin. Oh, teka lang, sir. So, ibubuhos ko to. Dinay. Uy, naligaw ang baboy. Ay, parang ako lang kaninang alas 6. Grabe yung tao. Test yun, sir. Ay, Matagas. sasaluhin mo uli yan. Ganun yan. Pares Love Now Overload. Uy! Uy! Amoy natin ilong. Oh, halikan. Ina mo yung ilong. Oh, para kay George. Tapos, parang ang gusto kong gawin dito, ito yung sarsa to, di ba? Sarsa. Akin na. Parang gusto kong lagyan ng sarsa yung kanin ko. Pwede yun, di ba? Wop! May gagaya? Oy, gaya-gaya. Wop! Uy! Ikaw rin. Pwede nyo talagang ilagay sa sabaw to, pero ako, dito ko na sa kanin ilalagay. Yan, pare. Ang kung tawagin sa amin ay, the perfect bite. Sasapakin kita. Kasi sobrang sarap. Perfect bite. Perfect bitings. Oh, si Andre. O ikaw, wala na. Nilunok na. Walang lasang hindi maganda. Fresh. Ngayon, para sa akin, ang binibili mo kasi dito is yung experience na hinainan ka ng kalahating ulo ng baboy, di ba? Nakita lang ako dito. Ayan, bandang taas. You know? Oh. Kita mo yan. Sausaw mo dayan. O yung ano Panalo to. yung sarsa nila masarap Masarap yung sarsa. The perfect bite again, pare. Yung leeks nakakatulong. Para sa balance sa freshness, di ba? Sarap, parang gusto ko uminom Tinawag ako. Sige, pahingin na ako ng Mountain Dew. Sige, habang nagsasali si Andre dyan, nag-aano na ako ng crisipata. Lalagyan kita. Parang gelatin. Gelatin. Para sa akin talaga, ang pinakamasarap sa crisipata ay yung laman. Kasi ano siya, malambot siya. Well, masarap din naman talaga yung balat. Pare, the perfect bite yan. Pare, kapare sa bangis. Mountain Dew! Oh, naubos. Bangis ng citrus ang Kailangan. puno kasi. Daming tao. Ito yung ano nyo? Mr. Overload. Mr. Overload. So, halo-halong laman to. Kuha tayo niyan. Okay na, lapit nyo yung mga yan. So, same lapot sauce to. Tapos nakatago dyan yung pinaka inaabangan ng halos karamihan ng mga Uy, Ginto. hindi. Ito. Buti pa to, may utak. Uy, gelatin. Uy, grabe. Yan, pare. Gumigiling. Ang the perfect bite. Parang bulawak sa mo. No, ang ganda ng pagkakaluto nila ng bone marrow. Kasi sa iba, lusaw na, eto kapit pa sa gitna ng buto. 'Di ba? So, siksik na siksik, 'di ba? Ang dami mo nakukuha. Again, yung lapot sauce nila masarap, yung karne malambot. Pre, wala akong tinga. Kasi ang lambot ng karne. Doon tayo sa next natin. Ito yung labnaw. Anong tawag dito, sir? Pares Love Now Overload. Pares Labnaw Overload. Merong linamnam na naiiwan sa bibig ko. Sarap O ngayon, kuha tayo nito. Yeah, ito, meron to. Sausawan. The perfect bite again, pare. Sobrang linis. Pwede mo i-donate sa museum, pare. Malambot yung karne, malasa yung sabaw. And totoo nga, iba yung experience doon sa lapot, tsaka doon sa labnaw. Sipsipin mo yung sabaw, George. Sipin mo, George. Diyan talaga? Sipsipin mo. Diba? Oo, napapamura pa. Napapamura pa. Magkaiba nga. Hindi siya basta ano lang, sabaw na nilagyan ng cornstarch lang, 'di ba? Bago tayo sa last dish natin, pare, Mountain Dew Kada Max muna tayo. Linawin ko lang yung kada from the root word barkada, 1 liter, Kada Max ay yung 1.5. Para sa citrus ang kailangan. Mountain Dew! Mountain Dew! Noong nakaraan, napuputol Ito interesting to, sisling etag, pare. Ang etag ay
cured and smoked meat na local dito sa area na to. Tapos may sibuyas, may leeks. Yung itag kasi in itself, sobrang malasa na yan. Ay! Amoy bacon! Kasi nga naman, pork to na in-smoke, di ba? Manate, the perfect bite, pare. Ako na naman si Andre. Hindi ito mahirap ipakilala sa sarili nyo kasi para lang talaga siyang sizzling bacon. Manamis-namis siya, siguro dahil sa sibuyas tsaka sa leeks. Pero pag sinabi mo kasing etag, para napaka-exotic eh. Pero technically, ano lang naman yan eh. Way of preserving lang nila ng karne yan eh, di ba? Para lang din talaga siyang bacon. Naku. Uy! Yung power button! Kanina mo pa hinihintay yun. Matagal ko lang inaantay yun. Pre, hindi niyo narinig eh. May singot muna. Sa lamig ng panahon sa bag, kailangan natin ng mga gantong bagay. Higup-higup na mga maiinit. Mga pagkain na sabihin nating very comforting. Mga pagkain na sabihin nating very comforting. Kasi kung ikaw ay taga Maynila, medyo nakakain na rin naman natin to dun sa atin. Pero, eto, sinagad nila. Sa Ingles, they maximized it, pare. Di ka ano, sinagad nila dito. Wala kang makikita sigurong parisan sa atin na nag-serve na isang buong ulo. Wala ka sigurong makikitang parisan sa atin na ang isang order ay isang buong krisipata. Na may halo pang iba. Wala ka sigurong makikitang parisan sa atin na nag-serve ng itag. And yun yung maganda dito. Meron pa rin touch of the mountains. Alam mo yun? Talagang dito mo lang talaga matitikman yan. Tama ka. Ngayon, ang tanong ko lang, kayo ba ay merong branch sa Maynila? Meron tayong branch. Meron. Okay. Kung gusto niyo pumunta ng Baguio, pwede dito. Gusto niyo sa Maynila, pwede rin naman, 'di ba? Pero I suggest, punta na kayo sa Baguio. Ang init kasi sa atin. Oo, pre. Pag kumakain ka ng pare sa atin, ang init ng sabaw, ang init pa ng panahon. Pre, dito kumagat pa ako ng sili, hindi ako pinapawisan. Mukhang fresh na fresh. Akala mo. Hindi, busog na ako. Pero yun nga, napakasarap and pumunta kayo dito. And syempre, mas masarap dahil kumain kami kasama ang Mountain Dew. Gusto ko lang linawin na yes, kada max yung binili namin para mas tipid. Pero working relationship po yung gumagana dito. O gusto nyo ba barkadahan na lang? Working na lang. So yun, punta kayo dito and doon na tayo sa ating pangatlo. Chillin' with the homies. We go to a cold place. Everywhere we go, we gon' pull up with the gang. Keep on getting dough. All the time. Ballin' with my brodies. Yeah, I love it when they're running. Yeah. I like getting paid. Yeah. So, nandito tayo sa pangatlong destinasyon natin. Sir, ako. Linya ko to. Ako na yung mic, ha? Bakit ayaw mo sila bigyan ng chance? So, nandito na tayo sa ating pangatlong lokasyon. Dito tayo sa Etag TV, pare. Si Etag TV ay isang isang content creator. Actually, nakikita ako sa TikTok to eh. Malabas na ba sa akin yan? Tara, puntahan natin. Ay, sir. Isang ninong. Hello po. Makikikain lang po kami. Makikikain lang po. Natin kung quality pa rin yung perfect bite na Yan! Siya yan, oo. Siya yan, pare. Oo. Hello po. Mountain Dew yung kulay dito. Pre, tira mo to. May mga smoker siya, oh. Uy, may nakasalang. Meron, sir. May nakasalang. Silipin natin. Pwede namin silipin? Pwede. Pangatlong araw? Pangatlong araw na nakasalang to. Ang angas, pare. Anong pangalan mo, sir? Mark. Sir, maraming salamat sa pag-welcome sa amin dito. TV tayo. Yan. Subscribe kayo sa kanya, follow kayo sa kanya. So kayo ay gumagawa ng etag. Siguro naman, nasa pangalan eh, di ba? Ito yung Yung mga traditional na tag. Oo. Ginagawa talaga dito sa amin. Pero sa restaurant natin, ang sinaserve natin hindi traditional na tag. Medyo modern. Modernized na siya. Ibig sabihin, smoke na ganito. Inatag ko pa rin, pero pinapausukan ko. Combination. Pero yung time lang nung curing niya, shorter. Mas maikli. Unlike before na, yan, ibababad mo yan sa asin ng 7 days. 7 days na kababad sa asin. Oo, Yun yung bago curing mo niya. Yun. Tapos, Ibibilad yung mo sa traditional, araw. ibibilad, hindi smoked yun. Depende kasi kung nasan ka dito sa Cordillera, sir. Iba-iba Dito sa pa. Oo. Dito sa Benguet, ang tawag kasi nila, kiniing. Kiniing. Yun. Pinapausukan talaga yung karne hanggang sa desiccated. Tumigas hanggang sa maging ganito, sir. So etong bagay na to Tigas yan, sir. matigas oh. Tira mo. Pag eto Tigas yan. ay pinakukuluan, lumalambot pa yan. Lumalambot pa, sir. Siyempre, pressure cooker ang kailangan. Syempre, oo. Well, actually kanina, no, papunta tayo dito, may nakita kami na naka-display na biik. Preserve siya na biik, ganun ba yun? Buong biik? Totoo, like, kinakain ba yun? Kinakain kung gusto mo.
Kung gusto. Ngayon, itong ginagawa mo na to. Ito, parang ham lang na bacon to. Kaya shorter, sabi ko nga shorter lang yung curing natin. Binababad ko sa asin yan ng 1 to 3 days. 1 to 3 days, oo. Then, i-smoke ko na siya. Okay, liempo to, liempo. Liempo lang. Sige, sir. Uy! Pagod kaya ito sa... Ay, kailangan ko yan. Para sa yan talagang siyempre. Tatawagin ako nito. Yun, no? Welcome drink, pare. Bangis na sinap sa kailangan. Yun. Mountain Dew. Sir, So, maraming salamat sa so, pag-welcome sa amin dito. Quality. O-order na kami. Saan ba Yes, kami sir. o-order? Doon na lang, sir. Doon na lang sa loob. May counter. oo. Sige po. Andun na rin yung mga drinks natin. Yun na sinasabi ko. Anong marerekomenda nyo sa amin? Kasi napapansin ko dito, meron kang stir fry, meron kang pinikpikan overload. Oo, masarap ang pinikpikan. Lahat po ng sinuserve natin dito, Cordillera inspired Yes. na menu. Dito sa ating pinikpikan, syempre, pinikpikan, manok yun. Oo. Pero sa atin may overload, kaya makikita mo, merong smoked ribs, smoked sausage, ito yung bloodless, meron din tayong with blood na pinunag, at saka yung smoked atag natin, or yung kiniing. Kiniing, Oo. Ito naman, mabilis ang luto lang, stir fry lang. Tapos ito yung pizza natin, kakaibang pizza, dito mo lang matitikman na yan, Nino. Meron tayong pinunag pizza, at saka smoked atag pizza. Gusto ko ng pizza. Yun. Gusto ko na sa pizza. Ano masasuggest mo? May dalawang option dito, yung smoke itag tsaka pinunig. Pwede nating hatiin yan. Pwedeng half-half. Oo, Sige. pwede. Half-half kami na pizza po. Tapos, pinikpikan. Gusto ko yan. Tapos, bigyan mo kaming stir fry. Boss, Ay, oo. magkano tong Magkano tong maliit? 25 pesos lang, idol. 25. Oo. Magkano tong Mountain Dew Kada Max, yung 1.5? 125. 125. 125 lang to. Magko-compute uli ako. Okay. 25 pesos. Ang 25 pesos ay 200. Hindi, sige, Kada Max. Dalawa. Pahingin kami dalawa. Magko-compute pa sana ako. Di ba? Show your show your solution. Kaso marami nakapila sa labas, nakaharang tayo. Respectful tayo. Di ba? Sige, sir. Pahingi kami ng dalawang Mountain Dew Kada Max, yung 1.5. Alright. Halina't mag-compute, ha? Papakita ko sa inyo. Nagising. Compute natin yung presyo kung gaano kasulit yung Mountain Dew Kada Max. Ha? Solo. Yun ay 25 pesos. Meron siyang 290 ml. 25 divided by 290. Anong 25 divided by 290? 25 pesos. Hahatiin mo sa 290 ml. Lumalabas na 0.8 pesos per ml. Ngayon, ita-times natin to sa 1,500. Kaya napakasulit ng Mountain Dew Kada Max. So, lumalabas na halos 130 pesos kapag solo yung binili mo. Tama. Tapos 125 lang kapag Mountain Dew Kada Max ang binili mo. So, nakakatipid. Natipid talaga. Okay. Hindi ko talaga kailangan ng calculator. Sadyang gusto ko lang. Utak ko lang ang kailangan ko. Saka bakit? Siyempre, kailangan natin magkita yung Ay. perfect bite ni Wow. Ito, yung stir fry. Siyempre, mabilisan lang na luto. Ang bango. Ito, yung set pan. Unahin natin siguro yung stir fry. Kasi para siyang appetizer eh. Sir! Ginagawa rin Chubby ito eh. Nag-ano lang talaga siya. Nagigisa lang talaga siya. Tropa yan, tropa. So, kung makikita niyo, ito yung kanilang pinunig. May dugo. Oo. Ang SB19 ay may pinuno. Shoutout kay Pablo. Ang team Ninong Ray ay may pinunig. Akala ko pinoknat. May pinoknat din dito. Tapos, simple-simple lang. Kasi masarap na yan as it is eh, di ba? Ngayon, tikman natin. Doon muna tayo sa pinunig. Kita mo, yung mga juicy. buo-buo. Tama. Ang the perfect Pagdikitin bite. natin yung mga Pagdikitin natin ang mga pinunig natin. Sir, nalaglag yung pinunig ko. Ito na. Ayun na. Teka. Mas mahalaga to. Yan pare, ang the perfect bite. Pagdikit natin ang mga pinunig natin. Sir, ang ingay mo. Nakita ko yun, may napansin ako. Ano napansin Bago mo? mo sinubo, Inamoy. inamoy mo. Ay, syempre. Yan ang sinasabi. Aamuyin mo muna bago mo kainin. Tama. Ito totoo nga, ang chismis. Chop-chop talaga siya. Kasi mararamdaman pa yung hibla ng karne sa sa bibig mo. No, boss, no? Like, chunky talaga siya. Tikman naman natin tong etag na mismo. Etong etag na to, sir, eto na yung modern. Ito yung nakita ko kanina. Okay. Kapag walang pressure cooker, sir, yung nakasampay, gano'ng katagal pakuluan niya? Hindi, Dalawang oras. Yan pare, ang the perfect bite.
Inamoy. Uy, Yung dalawa talagang walang amoy talaga, no? wala. Ang sarap ah. Binibigyan ba ng kalamansi ito? Opo, mas masarap. Ah, hindi lang para sa pansit. Sige nga. Sir, plato ko. Ay, plato mo ba yan? Ayan, tikman uli natin yung etag. Ay, gusto mo. Itag pa rin ba tayo? Oo. Dito na ako eh. Oh, sige. Yan para the perfect ba? Amoyin daw muna. Yun! Sir, hindi sa pag-ano ah. Ano yun mo? Pero aanuhin ko na. Ano yun mo? Isa to sa masasarap na sausage na natikman ko sa buong buhay ko. Walang halong biro. Sausage ni Boss Mark. Sausage. Ang sarap ng sausage ni Boss Mark. Oo, totoo. Nakasalukuyan ko nasisiko. Tsaka, pag kinain mo talaga ang sausage ni Boss Mark, aamuin mo. Kakagatin mo ng buo. Kasi pag inatag mo yan, 3 araw na walang hugas yan. Masarap umilom ng ano, Mountain Dew ng Mountain Dew sa stainless na baso. Thank you very much. Honestly, Si Boss, siyempre, lagyan, sa yung tan mo, kanina hindi honest, ngayon yung honest naman. Oh. Kumusta yung pagkain? Hindi, masarap talaga. No joke ka. Wala ano. Honest yun, sir. Honest yun. Oh, sabay-sabay tayo. Oh, cheers. Bangis ng citrus. Ang kailangan. Kung di yung tao, bangis ng citrus ang kailangan! isigaw mo! Isigaw mo pare! Baguio, gusto ko sabihin sa inyo na bangis ng citrus ang kailangan! Pansit etag, pare. Tinatanggal yung karo. Sir, magtatanggal yung carrots, oh. Sus, wag mong tatanggal. Oh! Hindi ka makakalabas dito. Yan ang the perfect bite. Sarap ng karo. Uy, gagi. Legit ha. Pre, ako maarte ako sa pansit. Mas maarte pa ako sa pansit kaysa sa arte ko sa brief. Okay lang akong magsuot ng brief na butas kaysa kumain ng pansit na hindi masarap. Gustong gusto ko na hindi nawawala yung star of the show. Yung etag talaga. Nandun talaga siya. TV to eh. Tama. Tama ako sir, di ba? Pag binaligtad mo yung etag gate, Oo, tama. sabi sa inyo eh. Hindi ka nagkakamali. Etag TV na mismo nagsabi. Pinagbigyan ka lang ni sir. Ay, bakit nga ba ayaw mo ng carrots? Hindi sir. Ay, sir! Binukod daw! Sir! Sir! Ito ba? Oo. Ako ba nagtanggal nito? Ikaw na, sino kanino ba yan? Kaya naman pala eh. Kaya naman. Hindi mo makakalimutan. Doon tayo sa next. Andiyan ba yung next natin? Yan. Pizza at saka pino nagpizza. Yun. Pinunod pizza. Oo. Sunog ang puwet. Yun ang gusto ko. Hindi, para sa pizza talaga, isang tinitingnan talaga dyan is yung ano. Yung puwet. Yung tosta ng puwet talaga. Pagdikitin muna natin mga pizza natin. Oo, tama. Sir, dikit lang. Huwag laro-laruin. Sorry. Dikit lang. Kinakalabit mo, Pep. Bihira lang to eh. Hot sauce. Hot sauce. Yan, Hindi, pare. ako wala muna. Ang the perfect bite. Etag, keso, sauce, gulay. Walang sasablay dun eh. Pero the thing that binds it all together is yung Stays tinapay. together. Sir, yung tinapay talaga. Ang sarap ng tinapay. Sir, kayo gumagawa ng tinapay nyo? Yung harina. Na harina. O, yun. Pero sila gumagawa nung tinapay nila. Oo, yung dough. Ang ganda ng tinapay. Kasi tayo mga Pilipino, hindi tayo masyadong mahilig. Hindi ko nilalahat karaniwan sa tinapay, ang pizza binibili lang para sa toppings. Pero kapag nakachamba ka ng magandang quality ng tinapay, sa pizza na masarap ang toppings, napakasarap. Kakainin mo talaga yung tinapay. Gusto ko yan, pero habang ginagawa mo yan, dito tayo susunod natin. Ang ganda. Oh, sir, sa'yo yan, sir. Sa'yo yan. Titignan ko eh. Parang pepperoni pizza pero Para. pinunig. Pero pinunik, ang angas nito, no? Angas. Pakain mo sa mga foreigner, to magugulat yung mga yan. May mga kumakain na foreigner dito. Oh my God! Oh my God! Ay, ngayon. Oh, pre, pag dikit natin mga pizza, walang maglalaro. Wala mag- Dikit lang. The perfect bite. Sir, itong ano, ayan. Yung sa'yo kasi durog eh, yung sa amin buhok. Ito yung laman ng pinunig, no? Ginisa. Hindi, parang tinappings lang siguro nila. Pero no joke, wala talagang halong biro. Masarap talaga siya, masarap talaga. Sa pangako, Seryoso nga, wala joke. sarap ng tinapay. Alam mo, mas masarap yan pag may ano, pag may kapares ng bangis. Dala. May konting Bangis ng citrus. Ang kailangan! Pare, no joke, puntahan nyo to. Napakasarap talaga, pero hindi pa dito natatapos. Meron pa tayong next dish, pare. Pre, napakaganda nito. Anong tawag dito, sir? Pinikpikan. Overload. Pinikpikan overload. punasan mo yung bibig. Gusto ko yan! So eto, isa-isahin natin yung laman. Meron tayong pinunig, etag, meron tayong smoke ribs. Tapos ano po yun, may manok doon. May manok sa ilalim. Okay. Yun yung pinikpikan. Yun yung pinikpikan. Pag-usapan nga natin ang pinikpikan. Ang dating pinikpikan ay yung traditional, yung pinagpapasa.
Oo, ginagawa yun sa customary practice din kasi ng mga Igorot. Oo. Pero ngayon hindi na ginagawa yon. Ngayon, ginagawa pa rin, buhay pa rin yung kultura during special occasions lang. Kunwari may nagkasakit tapos kailangan lang magkate ng manok. Yun, kailangan Yes. tikin yung manok, palu-paluin. Ito ay modern pinigpikan Modern na siya, na. pinapatuluan. Ang modern pinigpikan ay manok na lang talaga Manok siya na lang na, dinres. Tapos, yan ba'y sinusunog yung balat? Sinusunog yung balat, Kasama ba balahibo doon kapag sinunog? kasama balahibo. So kapag pagkagilid mo sa manok, paduduguin mo, kukunin mo na ba yung laman loob o hindi? Hindi, susunugin mo muna. Susunugin mo na siya. Susunugin. So buo as in hindi kinalbo. Hindi. Hindi, Okay. hindi Susunugin din mo dressing ng buo. machine. Then pagkatapos ng siyempre, tatanggalin mo lahat ng mga follicles na hair. Oo. Tsaka mo ngayon kukunin yung laman loob. Oh, dadisect mo, kunin mo na yung laman loob niya. Hindi, base lang sa pag-uusap nila sa Boss Mark tsaka ni Ninoray. For special occasions pa lang pinigpikan. Opo. For Ay, special hindi, lang nagsimula. talaga. Kung swerte ka araw-araw. Hindi pwede nang araw-araw pinigpikan. Pwede Sayang. naman kung gusto mo. Tama na yan. Tama na yan. Oh. Sinabi pala sa Sir kanina. Ano sabi ni Sir? Etong pinunig na to may dugo. Ito wala. Matitikman natin ano yan. mas gusto mo, Ninong? Yung madugo o yung walang dugo? Ang tunay naman dirigma ay may dugo sa espada. So gusto ko yung Sir, may dugo. tama kayo. Tama yun. Tama yun. Oo. Ang kanin nyo ay ano to? Red rice ba to? Pink rice. Pink rice! Kasi ang red rice talagang mapula siya. At Ah. medyo matigas yun. Parang black rice? Parang Parang gano'n. black rice, matigas. O tayo ng sabaw. Uy, ganun ba Ay yan? ako pingi. Tikman na natin. ating Yung mga pinunig Pinunig. na walang dugo. Doon mo makikita na expert yung kakain kasi alam niya kung saan niya tinutuhod yung pinunod. Pagka larangan talaga ng tuhugan, okay ako dyan. Kaya yan daw ito rin eksperto. Sir, sir, tanga ata gumagawa yan, sir. Baliktad na kutsara. The perfect bite, pare. Pilit mo sir. Isa sa mga bagay na na-appreciate ko sa lahat ng sausage na nakain ko dito is yung texture ng casing. Una sa lahat, natural casing siya. Pero tama yung pagkakaluto niya na hindi siya nagiging rubbery. Di ba? Hindi siya nagkakapunit-punit. Ang ganda talaga. Pare, amoyin muna natin. Teka, nasa ribs ba tayo? Uy, the perfect bite, pare. Ang malupit kasi dito, yung lasa ng baboy, yung usok, yung kahoy, hindi lang siya, Ba't ka tumitingin sa Hindi, nagpapaliwanag ulit. ay, sorry. Yung kahoy, hindi lang siya nagiging heating element. Naging flavoring din siya. Kasi kung hindi, asin at baboy lang to. Di ba? Pero, nung napausukan mo yung baboy, Kontinyo ka Sir! muna. Kontinyo ka muna. Pero nung napausukan mo na yung baboy, nag-iba yung lasa niya, nag-transform. Cured ba to? Hindi, timpla lang to sa may usok. Timpla lang sa may usok. Kasi hindi mo pwedeng i-cure ang ribs, masisira yan kasi may buto eh. Okay. Sir, mainit Hindi mainit. Nasa Baguio tayo eh. Mainit eh. Alam mo, iba ang lasa ng mga western style smoked na karne kaysa sa Cordilleran smoked meat. Iba talaga. Malayo siya. Sir Mark, lumayas ka dyan. Sorry. Boss Mark, hindi ako papalag. Kasi yung carrots. Boss Mark, maraming salamat. Napakasarap ng mga pagkain nyo. Sige, ganito. Kailangan matikman to ng mga inaanak ko. Diba? So, saan ka matatagpuan sa social media, Sir Mark? Pakikalat mo na. Sa social media, doon tayo sa Facebook. Sa mga hindi pa nag-follow sa page natin. Ano Follow nyo, page? Etag Ano page? TV. Etag TV. Etag TV. Promise napakasarap ng mga Maraming pagkain. Walang halong biro. Napakasarap Thank you. talaga. Eto na lang. Para siguro mas maintindihan ako ano yung lasa ng sabaw niya. Para siyang tinola times 10. Ganon. Deep tinola. Deep tinola. Tinola times 10. Parang ganon. diskarte. Extreme binakol. Ganon. Extreme binakol. Kasi may lemongrass. Kaya Kaya. Hindi natin Yung napapalabas yung ini-interpret mo sikreto. kanina ng ano. May lemongrass siya. Tama. Yun Sir! yung Sir! ginagawa Sir! Sir! Wala lang. Sir Mark, maraming salamat. Pabalik talaga ako dito. Thank you. Kasama kayo. At tayo naman ay pupunta na sa ating pang-apat, pare. Big coats, being low, no. Same crew, fresh no, yeah. Stepped out, whole block turn white. Phone blowing up, group chat ignite. Slide through everybody outside. At nandito na tayo sa ating pang-apat. Linya ko yan! Leche! Tulog ka sir. Baba! Gusto pa akong agawan ng kontrata sa Mountain Dew? At nandito na tayo sa ating pang-apat, pare. Ganon dapat. Tama. Hindi pwede, nandito na kayo. At nandito na tayo sa ating pang-apat at tara na. Nandito na kayo. Kakain tayo dito sa
Watwatan, pare. Yan, pakita mo yung watwatan na yan, di ba? Ang watwatan, narinig ko na tong salitan to, nabanggit na sa akin ni Chubby to. Ito daw yung parang ano nila, selebrasyon na maramihan, parang ganun ata ang ibig sabihin, no? No? Ako'y mabubusog. Busog na ako agad. May naaamoy ako. May naaamoy akong usok. Eto! Tingnan mo to. Robin Padilla po. Sir! Hindi. The son of the baby father. Anak ni baby ama. Ay, dito na. Sir, ano pong pangalan nyo? Mark, sir. Mark. Mara po. Ma'am Mara. So, kayo po ang nag-ooperate nitong watwatan? Yes, sir. So, ano po bang meron dito? What? Sir. Ayan. Pag sinabi kasing what, pag ako tinanong mo, ano-ano? Ano-ano? So ano ang what? Yan, nagturuan pa. Wag na lang. What po is a meat or karne na sinishare po ng free dito sa Cordillera. One of delicacy and one of culture ng nating mga Igorot dito sa Cordillera. Okay. Sige. So, gusto ko yung narinig ko sinishare, tsaka free. Yun yung gusto ko. Dati, sir. Dati! Wala na! Ayoko na! Na free yun. Pag may occasion. Pag may malalaking occasion. Birthday niya! Iiwan natin yung kagahamanan natin. Iiwan natin yan. Nandito tayo ngayon para matikman ng kultura nila. So ano po bang isi-serve nyo sa amin ngayon? What po. And another other menu of what. May mga with a twist kaming niluto for you. So hindi na kami yung order dito. Wag na sir, kami na bahala sir. Yan yung gusto ko. Kasi isa sa pinakamahirap na gawin ay umorder. Kaya yung kantang order taker, kapag narinig ko, naiiyak ako Order take. Kasi lagi kong trabaho yan. Trabaho ko lagi yan. So sige po, ilatag nyo na po ang pagkain at kami po ay wawat-wat na. Yes, maraming salamat po. Medyo nabigla ako, pare. Bakit? Kasi eto pala ang watwatan. Medyo matindihan pala to. Medyo matindihan. Kasi, sir, ang dami. Tapos mahigit kalahati ng nasa lamesa, hindi ko alam. Hindi ko yan naiintindihan. At yun ang gusto ko. Mas gusto kong hindi ko alam yung mga kinakain ko. Ito ay simulation ng isang handaan. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Pero siguro, simulan natin dito. Sa kamote. Kailan ba ako huling kumain ng kamote? Nung nag-content tayo kasama mga powerlifter. Pero yung totoong kain, para matagal-tagal na. Pagdikitin natin yung mga kamote natin. George Medi, dito kayo. Ay, sorry, kala ko kamote sila. Uy! Ang tamis! Sir, hindi ka invited sa watwatan namin. Ito po ba? Ay, pinakuluan nyo na sa tubig? Wala kayong dinagdag na asukal sa tubig? Galing naman nun. Ang galing, ang tamis. So, hindi ito ube. Hindi. Puti sa labas? Ay, hindi ako naniniwala. Ay, Tumakbo tuloy. Ay, oo nga. Puti siya sa labas. Tama. Tapos, Pag binuksan, ay, oo nga. Ma'am, naniniwala na ako. Ito, saging po ba ng taas to? Saging ko sa taas yan, ninong Ray. Okay. Saging sa taas. Wala ba itlog sa taas? Yan. Parang saba rin naman sa atin. Uy, tinawag ako ng Mountain Dew. Sabi niya sa akin, "Psst, may iba bang tao?" Wala. Solo. Bangis ng citrus ang kailangan. Okay. Sige, eto. Kanina, inaabutan ako ni Kuya nung maliit. Sabi ko, ako'y wais na. Tama. Na-compute ko na yan. Yung maliit ay 290 ml. Ito ay 1.25. So, kung kukumputin mo, masulit to. Meron po bang rules ang watwatan kung anong uunahin? Wala naman po ninong Ray. Basta kung anong gusto po ninyo, yun po yung kainin ninyo. Sa mga sabaw muna tayo. Ito. Sabaw din to. Sabaw, ito nasa takuri po ay sabaw. Yan Hindi. yung sabaw nun, sir. Yung Ng what. So ito ay hinihigop lamang. Doon muna tayo. Sa mga kaidaran ko, mas matanda sa akin, baka aware kayo dun sa takuri na nagta-time travel. Si Liliba, takuri! Yung karaniwan ba, etong sabaw na to sa umpisa, sa uli, o kahit paglasing ka na? Pagka ganun. O wala naman? Pwede sa una. Okay. Para masarap ito. yes. Tama yung ginawa ko? Alam ko yan.
Grabe yung yes ni Kuya. Oo, parang nagwat-wat ka na. Sorry, this isn't my first watwatan. Try mo yun, yung ginawa ko. Sarap diba? Kasi ang tamis nung teka mods, tapos yung sabaw, savory, eto ay sabaw ng pinakuluan na baboy. Sino baboy? Asin lang. Sorry. Ngayon, meron sila ditong inabot sa akin kanina. Ano yan? Ito ay rice wine. Ang tawag doon, may tawag doon. Wait lang. Teka, huwag na sabihin. Ano yan? Ano yung tawag sa rice wine? Sirit na ako. Ano nga ba yun? Tapis. Tapoy! Tama. Alam ko yun. Yun yung pinainom ni Chubby sa atin. Yung may butil pa ng bigas na medyo... Depende sa violet ba to? Hindi ko makita eh. Pakita mo nga. Oo nga, medyo purple nga ito. Pakita mo dito, midi. Purple siya. Ang sarap. Nalalasing ang tao dito. Yes, sir. Try mo. Busin mo. Hindi. Pa yung hangover niya. Mas matindi. Sarap. Oo. Tapos may nangunguya kang kanin. Ano nga bang may almusal ka? Sarap. Tinampalukang kambing. The perfect shape. Maluya. Yes, sir. Maluya siya. Tingnan natin kung malambot. Malapot siya. Ito lang talaga yung sabaw ng kambing. Yes, sir. Tapos, etong mga luto na to, lahat to niluto sa apoy o nagkakalan na kayo dito? Nagkakalan na. Ito lang ang watwat. Ito ay watwatan. Ganun ba? Tama ba? Ang galing ko! Ang galing ko! Ang galing ko! Ang sarap, di ba? Tsaka malagkit siya. Ang sarap din ng luya. Papaitan. Ay, gusto ko yan. Uy. Ano ang pait nito? Apdo o yung katas ng tiyan? Parehas. First time ko ata makakain ito. Explain lang nating mabuti. Yung apdo ay nakukuha, ano na siya? Laman loob na siya, nandun na siya, di ba? Ngayon, ito ay katas ng tiyan. Alin ang bite? Bile yung apdo. Ito ay gastric juices. Pipigain yung damo. Na nasa Yan. bito ka pa nung kambing. Yeah. Ngayon, nasa small intestine to. Yung, di ba yun yung una? Yes, sir. Papuntang large intestine, medyo nagiging EBS na ng konti yan. So, nandun tayo sa medyo sariwa pa. The perfect sip. Teka lang. Lalagyan ko ng laman. Ito yung small intestine. Bito mo ka sabi sa'yo. Teka lang. Parang kahapon na may gout ka. May kamat naman. Pinakamasarap na papaitan na nakain ko sa buong buhay. Walang halong biro. Kung ikaw ay magluluto ng para sa mga hindi taga Maynila, mas mapait pa dito. Ay, hindi, sir. Yan na. Eto na talaga. Authentic. Yung sinasabi ko. Baka kasi mamaya, eto mga batang ere, may hina pa ang lasa niyan. Gwapo sana, kaso tanga. Grabe yun. Sipsipin mo nga to kasi eto maarte to eh. Hindi yung pait niya, ano lang. Linawin mo, sir, kung ano yung Parang ampalaya lang. Ay, actually, mahilig ka sa ampalaya, di ba? Try mo lang. Okay sa yan. Luya. Native chicken na may halong etag. Ano yung lasa na yun? May lasa siyang pamilyar na hindi ko malaman kung ano. Alam mo, ang sarap humigop ng sabaw dito kaya nyo inuna ko kasi malamig, pare. Oo, sarap din. Teka lang, wag mo akong turuan kung anong kakainin ko. Kasi natikman ko na. Bakit mo tinikman? Hindi ka invited sa watwatan ko. Mahirap hulaan, pero may something na pamilyar eh. Tumakawin niya talaga, sir. Sasabihin na. Ano yan? Alam ko ba yan? Alam mo, sir. Pwede mo ba sabihin sa akin? Nilagyan mo ng Mountain Dew? Nilagyan ng Mountain Dew? Kakaiba yun Kakaiba yun. Anong gulay po ito? Para siyang kangkong na manipis. Watercress, sir. Watercress. Ano ang tunsoy? Tunsoy. Baka mamaya, maraming tunsoy sa tunsuya. Ala, Alvin. Actually, may kanta nga kami dyan eh. Mayo ka, kaibigan. Tunsuya. Walang kwenta mo. Leche. Ginisa lang po ito. Yes, sir. The perfect bite. Hindi ako mabubuhay ng walang gulay. Kaya ko mabuhay ng wala si Alvin. Pero walang gulay, hindi kaya. Sarap, asarap ng gulay. Sarap nung. Gulay. Sir, paano kinakain to? Kasi tipak-tipak yung karne. Magchachap ka na. So, dalawang klase po ito. Tatlo, sir. May fried, may grilled, tsaka boiled. Nasa po yung fried dyan? Ayan yung Andun sa fried. Ay, ano pala to? Kahoy yan, sir. Sorry, ito. Yan. Kunin mo to. Ito mo ng boiled. Oy, sige, lagay mo dito. Ito po ay halo-halong party lamang. Yes, sir. Oo. May sausawan to o ito? Ito na yon. Gusto yung sili. Yun, may suka doon. Sige. Ano to? Lagaw ng ano to, sir. Yun! Yun nga pala. Yun nga pala. Kanina, yung manggang hilaw, kumbaga palate cleanser ko yan eh.
Nagpahanap ako kay Amity ng manggang hilaw. Dumating bigla si Amity, merong plato ng manggang hilaw. At sabi ko, bakit may suka? Kuya Ray, tanga. Hindi daw suka yan, sabi ni Amity. Ano yun? Ano yan? Sabaw daw ng kamote. Patingin nga ako, sir. Sabong. Sabang. Pag tinikman mo to, wala siyang strong na lasa. Hindi siya suka eh. So, para saan to? Lapot. Pinapreserve yung sili. Ah, Para hindi po okay. matanggal yung anghang niya. Oh! Ito ay pinakuluan? Yes. Yung sir, Sabaw nito. sabaw ng Yun lang yung pinakatubig niya. Parang ganon. Ang galing ha. Tapos tira mo, nag-settle down nga yung starch sa ilalim niya. Kasi starchy nga talaga. ang ano. Okay. Awit na si JJ. Ay, sorry. Ilapag muna dito yan. Ito yung fried. Yung isa, ito ay grilled. Ganito sa totoong watwatan. May nakawit, may nakawit. So lahat to kinuluan muna, tapos either finray o ginrill. Sausaw mo yung daliri mo. Lasa siyang tubig lang. Ay, hindi, may asin konti. Ay, oo. Konti lang. Baka fermentation na lang yun. Oo. Merong lacto fermentation na nag-occur. Uy, grabe. The perfect bite, pare. Sa watwatam, nagkakatay ng maraming hayop. Ano ba to? Kasal ba to? Paano ba? Kahit ano. Actually, mali ako sa sinabi ko kanina ha. Oh. Sinabi ko kanina, walang asim. Kaya ako siguro sinabi yun. Kasi maasim yung mangga. Pero kapag tinitingnan mo siyang ganito, may asim siya. Pero konti lang. Pero siyempre may mga laman loob pa. Ayan. Ito na, Ngayon, papunta na tayo sa loob. meron ako nakitang mga laman loob dito. Parehas lang to. Okay. Eto, iba-iba tong mga to. Boss, explain mo sa akin, eto muna, ano to? bloodless yan, sir. Bloodless pinunig? Yes, sir. Pag sinabi bang pinunig, ang ibig sabihin ba ron ay sausage? Yes, sir. Parang So kahit anong sausage siya. Bloodless pinunig. Pwede ko isausaw dito? O wag Pwede, muna? sir, pwede. Pwede? Ako pwede. Pwede. Pare, the perfect bite. Ang bawang. So iba, ganun ba talaga? Bawat pamilya o bawat lugar, iba't iba ang luto ng pinunig. Kanya-kanya recipe talaga. Tama. original, sir, may dugo. Ito may dugo. Ito yung next natin. Tinitingnan ko siya ngayon, hindi siya masyadong kayod tulad nung sa ating plastic na lang, alam mo yun, yung labas na lang. May laman, Katay lang yan, sir. kanina lang? Katay ako ng isang baboy. Oh, wow. Salamat po. Grabe naman yun. The best ng sausawan na to, ha? The perfect bite, pare. Creamy! Kaya yung smoky, umaano, lumagan sa bibig. Oh. Hindi siya tulad ng Betamax sa atin na minsan mapulbos na. Creamy, parang Gumagano, no? may itim na leche plan sa loob. Ganon na lang. Saka malinis yung lasa. O hindi siya hindi siya amoy. Minsan kasi yung mga Betamax sa palengke nagkakalansa na eh. Ito wala, malinis. It's very clean. Last, eto. May may kanin. May kanin-kanin to. Sir, May tapoy. Pero pinunig din to na niluto lang sa tapoy. bloodless yan, sir. Bloodless ito. The perfect bite, pare. Tamis. Tamis. Tapos may konting lasang alak pa, pero hindi sobra. Ang lupit mo, Mark. Next, ito pang sausage to. Ang laman nito ay etag. Ang galing yung gumawa ng sausage dito, no? The perfect bite, pare. Pag tingnan natin mga sausage natin, ay! Lasang bacon. Iba na naman. Lasang bacon. Bacon, sir. Actually, Pucha! Oh, hindi nakatiis. Welcome sa watwata namin. Hayop ka, Mark. Tsaka yung texture. Crispy yung labas. Ang lambot ng loob. Oo. Glug. Bangis ng citrus ang kailangan. Nagising ata yung mga nandun sa kabilang bahay. Hello po. Ito pato. Yan, sir, yung dardarobo. Dardar. Ano ang dardar? Dugo. Tapos adobo. Adobong may dugo. Yes, sir. Dardarobo, pare. Inadobo nyo. Tapos yung dugo nilagay nyo rin doon. Pwede ko rin gawin sa baboy ito. Pwede, sir. Di ba? Hindi ko alam yung method na yun, ha? Kakaiba yun. Masarap. Ang gusto ko dito, may natutunan akong method na pwede ako mag-adobo na may dugo. Ikaw, ano masasabi mo? Masarap. Salamat. Doon tayo sa next natin. Eto, ano po ito? Adobong kambing. Pare, adobong kambing, the perfect bite. Lambot nga. Ang adobo nila ay old school adobo, hindi matamis. Oo. Ako kasi matamis ako magtimple. Kasi Bisaya magulang ko yun na naituro sa akin. Ano yung pa rin yung lasa ng kambing? Sata lang yung toyo nila. Yung sata yung tapon ng toyo. Maasin kayo dito, no? Like, kasi ako patis ang ginagamit ko madalas eh. Meron din, sir. Minsan hinalo. Minsan nagpapatis din kayo, pero mas primary nyo ay asin talaga. Tama. Etong sisig, anong sisig po ito? Baskara, sir.
Mascara. Yung skill nila na pag-utilize ng buong hayop, yung nose to tail, yung kung tawagin nila ngayon. The perfect bite? Sisig masarap kasi lasa-lasa may ihaw. Inihaw yan, di ba? Ganda. Mascara, inihaw. Oo. Tapos, pansit na lang ata. May pansit. May kanin. Oo. Ito ang what-what talaga. What combo? Oh, wait lang. Isang tao lang to? Anak ng tokwa talaga. Kaya may silipin. Legit? Okay, may uwi. Grabe to Like, ito na-imagine ko na ang itsura ng watwatan sa inyo. So, bibigyan ka ng saging ba to? Sa saha? Sa saha to ng saging ano? Gano'ng kalaki selebrasyon to? Kunyari magpapawatwat ka, ilang tao to? Example ko na lang sa kasal namin. Ilan baboy? 16 na baboy. 16? 16 na baboy. Dito ng Baguio, pinakain nila. Yun. Kasi dito, hindi po kailangan may Oh, may invitation. Basta punta ka. Ganon. Yes po. Basta may usok. Basta may usok, punta ka. Gusto ko yun Ano ibig sabihin? Pag may usok, may what. Pag may usok, may what-what. Gusto ko yan. Halos na lahat naman ito ay nakain na natin. Pero na-appreciate ko to. Kasi ito may kita mo yung kultura nila. Wala piyesta sa Maynila ang pwede kang kumain ng ganito karaming pagkain. Oo. Diba? Ganito lang yan, ito lang yan. Pero dito expected na ganito. At kahit hindi ka invited, yun yung gusto ko. So ngayon, lahat to natikman na natin yung pansit na lang. May kakaiba po ba sa pansit na to? Wala naman. Luto ng pagmamahal. Ayun! Oo, ito kasi pag nagluluto, walang pagmamahal. Tama. Puro galit lang. Sorry sa amin kasi nakakatingin ako ng pansit alambre. Alam mo yun? Yung ano na, dry. Gets nyo yun? Ang pansit nila dito moist. Gusto ko yung pansit nila. Ang experience na binigay sa atin dito is yung simulation ng isang kasal, ng isang malaking selebrasyon. Sa totoo lang, hindi ko alam kung makaka-experience ba ako ng totoong ganon. Pero at least dito, na-simulate na natin. Ibang klase kasi hindi to, iniisip ko kasi baka parang boodle fight lang to na marami iba't hindi. Ibang-iba talaga. Kunyari ito, nasama ka nga sa what-what talaga. Ano yung uunahin mo dyan? Mountain Dew, siyempre, ang uunahin ko. Kasi, bagis ng citrus ang kailangan. Mountain Dew. Mountain Dew. Mga inaanak, di ko alam paano namin uubusin to. Siguro, bahala na kami doon. Mag-aapoy tayo. Para alam nila may Tama. Teka lang. Baka maraming pumunta. Huwag na, mahirap na, di ba? Sige, magkita-kita tayo doon sa ating huling stop. Laugh so hard that we can't even talk. Throw one snowball and the war gon' start. My guy got hit acting like he caught a dart. Oh no. Snow day with the homies, we don't wanna go home. Red nose, cold hands, but the love feel won't slide. At nandito na tayo, pare. Hoy, ako, labas. Ang tamlay-tamlay ng delivery. Hindi ganon. At nandito na tayo sa ating panglimang stop, pare. Hindi ito kainan. Hindi ito restaurant. Ito ay bahay ng tropa ko. Tara, pakilala ko kayo. Ang taas ng bahay mo Medyo susulitin muna yung ano mo, guto mo. Kasi, tira mo to, mahaba-haba akyatan to. Ang gusto ko dito, may libreng ilaw. Akin na yan. Sir! Oy, eto tropa ko to. Appear araw. Yan. Got third place. Ay, dito na. Yun! Kids on the corner with the cheap slits. Nagjo-joke lang kami kanina, pare. Yung nagkita kami kanina. Planado yun. Planado talaga yun. Nagkita kami. Kasi papunta rin siya sa palengke nun. Sabi ko, cameo ka muna kasi kailangan namin ng pogi sa vlog. Tsaka pa maaga pa. Hindi ako kinuha mo. Sabi ko, pogi, hindi po ako nat. Sabi ko, hindi to restaurant Ito ay private dining. Tama ba? Ito ay bahay namin. Yes, exactly. Kaya sabi ko, bahay ng kaibigan ko. Dito tayo sa residence talaga nila Chubby, ni Baguio Mountain Man. Kilala nyo naman yan. And dito, Hinga muna, hinga. nag-host dito. Sir, anong ginagawa mo? Ray, pre. Tagal natin di nagkita. Ay, Mga ano ko to, mga sous-chef ko to. Ngayon ko rin nalalaman. Chef, ano po bang kailangan? ang kapal na mukha mo, nanay mo, tikas mag-pork chop. Tapos, mag-ano ka dito, magtatrabaho ka dito. Pero yun nga, si Chef Chubby ay nag-host dito ng private dining. Yes, private dining for reservations only. Yes, for reservation. Hindi pwede walk-in. Kaya hindi rin namin pinipili. Kasi pag pinili, pero although may mga nag-a-attempt ng daytime, siyempre, minsan naka-boxers pa. Tama.
dito ba mountain? Yes, sir. Hindi pa nila kilala. Oo. Halika, kakain tayo sa mountain. Ay, sir, for reservation po. Hindi, tsaka kasi, lahat ng lulutuin mo for the day, pinapamalengking mo sa umaga. Yes. Sariwang-sariwa. I don't store food kasi wala akong storage kasi Oo. ng bahay. So, at the same time, okay siya dahil for the guests, kung ilan yung guests ko for the night, alam ko Yun lang. ilan ang bibiliin ko. Walang wastage. Wala. Walang wastage. Nothing Tsaka goes fresh na talaga lahat. Ay, wow! So talagang pine-prepare nila bespoke lahat, di ba? Meron sila ditong iba sandbox, eto firebox pare. Kasi nandito lahat ng apoy. Kita mo yung mga uling nila, ang lalaki. Alam ko yan. Kaya ano to, a tribute dish ko sa'yo to. Tama. Ang ganda ng vibe dito. Oh. That's my uncle, by the way. Hello po, sir. Pwede hong Kilala kita. Opo, pwede po. Ako si Banjo. Ako po si Ryan. Yung mga pamangkin ko nasa Amerika sila. Ay, yung mga apo ko. Ah, nasa Amerika. Idol po. na idol ka na. Ay, talaga po ba? Wala po ba sila ibang mapanood? Wala eh. Sir, kiss mo yung aloe vera sa poknat mo. Ganyan-ganyan yung mga setup ni Chubby. Napakaganda dito at napaka-presko. Medyo napaaga kami nandating at napapalapit yung camera mo. Pwede mong ilayo ng konti. Oo. Chubby at si Mini, hayaan lang muna namin silang magluto. Tapos mamaya kapag nagsisimula na sila, siguro kuha tayo ng konting snippets ng luto nila. Matutulog muna. Sir, parang bibigay. So kasalukuyan na nagpe-prep si Chef Chubby at ang gabi sa Baguio ay napakalamig. Kagabi daw, 13 degrees Celsius. Hindi abot ng aircon yon. Ang ganda ng mga niluluto ni Chubby. Nakita ko doon may sasala na isda. Maya-maya ng konti, punta tayo sa kusina. Yung aso nila napaka-cute din si Aeoli. Ayan na nga yung aso. Kaya, Huy, ilaw! Sir! Sir, Narinig mo yung aso kanina tumahol. narinig ko yung aso. May nararamdaman kasi. May nararamdaman yung aso. Ikaw, may nararamdaman ka ba? Oo, meron. Meron din. Baka pwede mo kaming dalhin sa lugar kung saan kami nararamdaman. Dito. Dito, may nararamdaman ka dito. Ako rin. May nararamdaman na ako. Gutom. Pare, alika dito. Eto na, nagsisimula na. Chef, anong ginagawa natin dito? Okay. So una, dito ito yung mga sauces natin for the breads later. Tapos ito yung hinanglag, simmering lang yan mamaya. Hinanglag. Tapos ito, ihihit up lang yung breads. Ito, tira mo yung mga tinapay natin, no? Ang tutotyal ng mga tinapay natin. Tapos may mga prutas tayo. Inakuluan sa sabaw ng manok yung purple rice. Purple rice to? That's balatinaw. Balatinaw. Kalinga rice, Cordillera rice din siya. So, maitim. And it's a nutty flavor siya. Texture. Magsisindi ka ba, Araw? Magsisindi daw si Araw. Can you show me how to light the fire? Ang bango. Ang bango. Naamoy niyo yun? Yun ay salung. Salung. Yun, yung fire starter nila. Loob ng pine tree kasi mataas ang resin niya. So, nag-aapoy siya agad. Tira mo. Napakalakas ng apoy. Pakaganda. Tapos eto, may nakasalang na dito. Isda ata yan o dinosaur. Hindi ko sure, alin man sa dalawa. Red snapper. Uy! Sir, anong nararamdaman mo? Ayan na siya! Asan? Ayun na nga siya. Mumbaki. Ano po ang Mumbaki? So, Mumbaki is the high priest sa isang village. Siya yung pinupuntahan ng community kung may kailangan siyang advice. Guidance. Ganon. Guidance, ganyan. Kung gusto nila magdasal para sa isang maaning pag-ani ng bigas, sila pinupuntahan, tapos mag-aalay sila. Sorry. We just want to kick off the evening with the little ritual because Okay. we did one for you this morning. So we'd like to do one with you now. It's just for Thanksgiving. It's not anything religious. Nagpapasalamat lang tayo. What you're hearing now is what we call an ugayam. Ugayam. Ang ugayam ay isang prayer ritual na chinachant ng isang high priest na ang tawag namin ay Mumbaki or Mambunong. Ang chinachant niya ay for Thanksgiving, for more blessings. Yan. We would like to start the evening by doing a little ritual we call an atang. It's an offering. So, yan. What we prepared for you tonight is a spread that's made with a lot of works of different local artisans. So, you may consider that our little way of making it sustainable for the community, but more importantly also, with the short hours that we get to spend with you guys, we hope that you get to experience something more meaningful, deeper, and like that, diba? Yung offering natin, the atang, gagawin natin with this tapoy. This is Ifugao rice wine. Ang gumawa nito
They're a family who's dear to us. They're from the Hapal part of the rice terraces. Their names are Manang Juliet and Mang Apilis. What they used here is an heirloom rice variety we call Balatinao. Tapos they roasted the rice first before fermenting it. Kaya meron siyang parang roasty na sweetish touch to it. Tapos they used a local yeast we call bubud. Iya yung puti. Yes, yung parang ostya siya. Oo. Yan. So yun ang ginamit nila here. So guys, this is actually a probiotic. Para to line our tummies with before we feast. Ang offering na ito, Alvin, you wanna help? Para dalawa kayo. With the intention of all our ancestors, we would like to make an offering. Just pour a sip portion lang. Hop, ganon. Yes. Tapos? And then, pwede natin siya lagay sa altar doon. Doon tayo. Tapos, ako na doon. Oo. Ilalagay ko to doon. Yes, they intercede for us, they guide us, they pray for us. You know, all of our loved ones have gone ahead of us. Yes. We know that we are all where we are right now because of the path that they laid for us. So we'd like you to try this tapoy. I-try natin to with this. Ito, reminiscent of our camp days. Kasi ito yung kinuday. Kinuday. The Ibaloy style smoked pork na gawa ni Ian Bernardes to. Ako na mauna para sa magandang gabi na ito. Very fruity. Akala mo talaga, ano siya, fruit punch nung 90s. Para siyang ganon. Tapos mas sophisticated lang yung lasa niya. Hindi siya lasang juice na may alak. Napakabango ng kinuday. The perfect bite. Sasabay mo na ito. Isa pa. Sir, sa akin yung isa eh. Sorry. Masarap talaga siya. Masarap talaga siya. Ang fruity talaga ng lasa niya. Yun. So anong masasabi mo sa tapoy dito sa alak? Napaparami ka dito talaga. Di ba no? Kasi Madali parang siyang inumin. parang juice talaga siya na ano. Pero may nandun yung alak eh. Ramdam mo. Ramdam mo siya. Napakasarap nito. Sige na, lumayas ka na. Baka ubusin mo pa to. Sarap. Okay. So ngayon, i-feel muna namin yung mga nangyayari dito. Tapos i-update namin kayo kapag may nangyayaring kakaiba. Lalo na nandiyan si Ed Maluwag. Meron talagang mangyayaring kakaiba. Diba? Sir, may nararamdaman na naman yan. Kaya pakilala mo ka. Ito na, magsisimula na kaming kumain. Ngayon, meron kaming mga personals ito. Oh. Wow. Ryan Reyes. Andito yung menu. Yes. Yan. Hindi na namin i-explain sa inyo yan. Kasi, i-explain ni Mili isa-isa yung mga pagkain natin dito. Pero bago natin gawin yan, paano mo ba i-describe ito? Like, kapag tinatanong kasi ako, hindi siya restaurant eh. Ano ba? Private dining? Yung ba yung pinakamadaling term? Yes. Private dining siya. Na magpapareserve kayo in advance. Like, ano talaga to? Sasadyain nyo. Hindi pwedeng, ay, dito ata nakatira si Chubby. Puntahan nga natin. Hindi. Mas papasok ka na lang. Hindi talaga pwede. Usually, we prepare an 8-course spread. Kaya lang, talagang we can't help it. We get carried away. So, we have 10. So, brace yourselves for, pacing na lang natin. Yeah. Parang siya, it's our first time favorite spread. Considering the information you've given us, if there are restrictions, preferences, and then we designed the menu accordingly. So, here, we have Ryan's Radiant. Yes. There. The kinuday that you tasted earlier, the smoked pork, it went in there now. And then yung pastry shell itself niya is made for us by a couple friend of ours. Their names are Donna and Danica. They're also known as Rebel Bakehouse. You can consider it like an introduction to your pork dish later. So it's something we discovered. It's a food preservation method we discovered in Kiangan in Ifugao. We discovered that method during a very significant moment, parang life-changing moment for us yun. So, significant yung pork na yan. So, we flossed some of it there para magka-crunch siya. Hint to parents with young babies like you. Underneath that is grilled bell pepper spread and onion jam. Parang those were ways we first introduced vegetables to our kids. Tatago mo. Tatago mo siya, ganyan. You have there smoky, salty, crunchy, sweet, umami, ganyan. Lahat pa eh. And then, appetizer Alvin naman. Our Appetizer chicken Alvin. Sarap niyan. Grabe yan, malinam So, yan. we have 2 kinds of multi-grain breads there. This one has cheese, the other one has cranberries and walnuts. So, antioxidant and low sugar. Made for us yan by friends na si Beth and Kenneth. So, yung spread, they're made with our locally grown shiitakes. And then we highlight there Baguio Dairy Farm cheese. Kind of fermentation we discovered naman in Bauco in Mountain Province. So,
parang consider it an intro to your vegetable dish naman kasi panggisa nila ng gulay talaga yan. Okay. It's made with fermented rice, cassava, and corn. So, we just added it to that spread mixture para may blue cheese feel siya. So, basagin ko na. Pwedeng basagin. You can clean your hands, you can wash, yan. Wala na nahawakan. Nahawakan ko na eh. Basagin na natin ito. Pero may lumalapit pa. Uy. Ayun nga, oh. Tatlo. Oo, may keso. Alam mo yung next kung matigas siya, pero ang lambot. Soft siya. Etong appetizer na to, kita nyo puti. Kasi ang poknat ay puti. Kala ko hindi nyo mahalata. Para sa birthday ni Amity, the perfect bite. Happy birthday. The Perfect bite. Ang sarap pare. Uy. Ito na. Aatake na. Ang sarap pare. Alam mo yun? Yung truffle feels grabe pare. Miss Melly, sino pa ulit yung gumawa ng... Rebel Bake Shop. Rebel Bake Shop. Mali ka. Shit, mali ako. Ngayon, dito tayo sa totoong feedback. Alam mo itong tinapay? Sobrang ganda ng pagkakagawa. Keso sa loob. Pero ito, merong shiitake at halo-halong fermented starches, rice, cassava, and corn na finerment daw. Tanong ko lang, ito ay lumalabas na paste. Para siyang buro ng Pampanga. Buro siya ng Pampanga, tapos ginigisa sa gulay. Oo, yun yung paggisa nila. So parang seasoning nila to. Yes. Okay. Ngayon, Yan yung wait. Ito ay cook na o raw. Yan yung raw niya. So ito pwede nung kainin? As it is? Anong tawag? Sabeng. Sabeng. S-A-B-E-N-G. Yung parang dalawang manok. Nagsasabeng. Fermented rice, cassava, and corn. Ang dami mong pwedeng gawin dito. Oh. Pag trickpan, ang dami mong pwedeng gawin dito. Matapang ang lasa. Matapang ang lasa. Very pungent siya. Wala akong masabi. Yeah. Maalat siya na matapang. Na para may konting anghang din. Tapos parang may mustard. Tapos para kang Ayan, no? Medyo purple yung tinapay kasi cranberry and... Huwag niyo sabihin, pinapahulaan ko dito. Tinetest ko kung nakikinig. Sasabihin ko na eh. Oh, si Ami din naglagay na ng sarili niya. Pare, the perfect bite. Perfect bite. Yeah, ikaw. Midi, may sabihin ka? Sarap talaga ang tinapay. Meron pa. Sa itsura niya, mukha sa talaga matigas. Sa pagkagat mo, malambot siya. Sorry siguro sa limitadong kaalaman ng utak ko, hindi ko alam na meron pala tayong mga gantong flavors na nag-exist. Meron tayong mga gantong bagay na nag-exist na hindi pa natin, na ma-maximize. Next, dito tayo sa Ryan's Radiance. Wow. 35 damage per second. Wow. Plus 8% evasion. Wow. Ay, may bulaklak ko. Sinabi nga kasi kanina yan eh. Bulaklak ng pechay yan, hindi ka nakikinig eh. Flowering Flowering pechay. The perfect bite. May sasabihin to. May sasabihin to. Nakita ko yung itsura. Nagtatampo na sa'yo to. Nagtatampo na? Oo. Tama na. Lasa nito. Sabog na sabog yung smoky. Nandito na. Dito na to. Na. Bahala kayo. Basta ako, may dala akong Mountain Dew kada. Akin na yung baso ko. Ano, gusto mo ba? Siyempre. Akin na isa. Bago ako magsalita, kailangan ko muna ng Bangis ng Citrus kasi nare-relax talaga ako sa Bangis ng Citrus. Tama. Doon tayo sa Bangis! Citrus ang kailangan. Pwede po mag-request ako sa production. Pwede po, wag nyo na akong isasama dito. Bakit? Sa'yo, bakit naman? Kasi... Anyway, mabalik tayo sa pagkain. Nararamdaman ko yung bell pepper tapos may tamis. Ang daming savory flavors na nangyayari kasi parang dalawang klaseng karne to. Tama po ba? Tama. Diba? Parehong pork, pero magkaibang luto. Magkaibang luto. Oo. Ang ganda rin ng texture nung tinapay Yun niya. yung kanina, yung kinunday. Kinuday. Ay, kinunday. Sorry. Sayang. Pinabasa. Mali ba? Binabata mo niya. Mali pa. Hindi, sorry, malabo mo sa. And ito ang magsiset ng mood namin para sa araw na to. Meron ng dalawa dito. May 8 pang paparating, Yan. pare. Dahil nakapag-appetizer na ako, I am appetized. This one is for the PAs of the team. Yun. So, we call that PA's passion. Yan. So, yes. So, your dressing is made with passion fruit, coconut balsamic. Uy. Siyempre, may olive oil, salt, pepper. Pero a lot of fruits went in there. There's strawberries, apples, grapes, mangoes, cranberries, blueberries. There's grilled mushrooms. There's a mix of nuts.
There's chia seeds, there's flax seeds. Put mga like bursts of like little truffle cheese. Para lang may panggulat-gulat. Apparently, ang mushroom pala ay hindi considered na gulay. Ano siya? Ano siya? Fungus. Fungus. Okay, sige. Kaya Ikaw mo. na kayo. Handa ko yan. Oh, yeah. Ay, grabe. Oh, handa ni Ami dito. My love, the perfect wife. Pare. Ano yun? Hindi mo alam. Hindi ka kasi nakinig. Yung coconut balsamic. Ayun. Meron. Naano ko na yung sinabi ni Miss Millie, yung truffle na biglang magugulat. Kasi nagulat ako bigla eh. Nagulat siya. Ang galing. Hindi matamis, maalat, maasim. Nandun ang lahat. Tapos merong suntok ng ng truffle. Tapos bigla na lang may ano yun, parang may matamis, may prutas kang mararamdaman. Diba, no? Diba? Ano tayo dun? Tara. Mountain Dew, clam bake. Meron tong bato sa ilalim. Yes, sir. Meron bato sa ilalim. Stones. Tapos nilagyan niya nung watercress. Ito yung ginawa na natin to. Yes. At sa kanya ko rin nakita yung technique Dito na yan. tayo una nagkakilala. Tama. Punta kami sa Malabon. Tama. Remember? Sobra akong fanning. Tapos sabi niya sa akin, yung mga bato ba doon sa garden, pwede bang kunin yun? Ha? Yung Bakit? mga ano. Graba. Hindi, Ay, kaya hollow block. yung parang Magagaspang na bato yun eh. Volcan rocks ba yan? Oo, pang Yung ano yun. garden. Pag display ni mama sa garden yun eh. Sabi ko, wala naman, pinanluto na ni Chubby. Oh, may mais pa. Napakaangas na itong ano na to, method na to. Ay, hindi lagyan niya ng citrus. Kasi, Kailangan niya ng bangis ng citrus. maglagay. Lalagyan ko yan. Paikot. Para mag-steam. Boom. Yan. Ay, no, lumakas yung steam oh. Siyempre nag-evaporate. Ay, hindi mo alam yun? Pakikat ng tao na to sa buhay ko. Yan. Oo. Kinamutan, oo. Gano'ng katagal to? Namin nun, mga 10 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Ang bilis lang. Mabilis lang. Mabalik tayo dun sa salad natin. Etong salad, ang daming lasa talaga nangyayari, ang daming textures. Ayun, may almond ako nakikita, mga dried na berries. Yung Mountain Dew ko pa rin, pakilagay mo nga dito. Baka laklakin mo. Good evening. Magandang gabi. Si Araw, si Millie, si Jaime, ang aming crew, si Gab, at saka may bago kaming salta pre. Kami, we work with our community. So itong mga to, para mga anak ko na rin. So hindi ito ganito kaganda kung wala sila. So ganito namin, i-welcome ang aming mga guest dito sa Cordillera. Tinutugtog namin ang gangsa habang sinasayaw ni Araw. At kapag ginagawa namin yon, ibig sabihin, we are in celebration. So ngayong gabi, first time nung may experience si Mountain Man. I mean, marami tayong camping. Tama. Pero iba yung atake tonight. Tama. This is the product of mga pinaggagawaran natin in the past. So welcome. Magsishare lang ako ng konting storya kung paano nangyari lahat ito. So ito po ay produkto ng aming paglalakbay sa 6 na probinsya ng Cordillera, pre, during, and after the pandemic. So, pupunta po kami sa lahat ng mga bundok na ito upang kami ay matuto sa kanilang pamamaraan ng pagluto ng kanilang mga pagkain, food preservation method. As a young boy, parang ganito ako kaliit, parang si Araw nung being a local of Baguio City, Benguet. Aware na ako sa mga ritual at saka sa mga selebrasyon. Pero nung pumunta kami ni Millie doon, kasama rin si Chef JP, may ginawa siya doon. Pinapunta kami doon para maggawa ng food mapping. Kunin namin lahat yung impormasyon, data. Kumbaga, we just immersed ourselves. Suddenly, nagkaroon ng ibang meaning yung aming pagluluto. Nagkaroon ng mas malalim na dahilan na hindi namin akalain na magiging mission namin siya sa buhay. So, nagluto kami buong araw doon sa river na yon habang umuulan ng malakas.
So parang may experience na yata ako noon nung bago tayo nagkita. So umuulan siya ng malakas buong araw actually na dapat ang lunchtime siya. Pero dahil open fire ang aming pagluluto, nahirapan talaga kami magluto. So dapat 12 o'clock pero natapos kami ng 4 p.m. Kasi nga, 'di ba? Umuulan. So pero ito yung nangyari doon. Pagpatak ng 4 p.m., huminto yung ulan, bumuka yung langit. So nagkaroon kami ng oportunidad para i-celebrate ang pagkain with the community. So sila kumain, pare. Ako hindi ako makakain because I took that as a significant sign. Parang ano nangyayari dito, hindi ko talaga ma-explain. So pag uwi namin mag-asawa, we decided why not share those stories and experiences. So kaya ngayong gabi po, ang may experience nyo ay Cordillera Gastronomy. Some dishes natutunan namin, some our own interpretation kung paano namin siya nakitang lutuin. At marami ring mga dishes na nadiskubre natin sa ating pagka-camping at sa ating mga overlands, outdoor cooking natin. So sinali na rin namin lahat dito sa kusinang ito. So i-explain ko lang bawat isang pagkain. Sige po. Lang. So yan ang tinatawag naming Baguio chicken and then ito yung rice. Ang ganda ng rice. Oh, di ba? Yan ang aming version or inspiration dyan, yung mga parang Asian counterpart chicken dishes natin, Hainanese. Pero inspired din siya sa aming traditional na pagkain which we call pinigpikan. So ginagamit ko yung word na inspired kasi hindi siya yung traditional na pamamaraan ng pagluto. Pwede rin namin gawin yun, pero ito yung aming version of that. Walang violence po na nagganap dyan sa chicken na yan, normal dressed chicken. Pero tinorch pa rin namin yung balat kasi dito sa Cordillera, ganoon ang pamamaraan namin kung paano i-dress ang aming mga protein. Pero ang pinang-alat namin dyan ay yung etag. Lipat tayo rito. Actually to, off the menu to. Ito yung tinatawag naming pingping. Ian's pingping. Ian's pingping. Yum, 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 yum. Saan si Ian? Yes po, chef. Sakto, yung pingping, ang ibig sabihin ng pingping, chicks. Pakurot nga, pakurot. Iyan. Ang mantika, no? Oo. Ayan. Ang kwento naman ng dish na to, ito ay galing kila Paolo sa Katipunan. Next time, dadalihin ko kayo doon. So, beef chicks, ito yung mga paborito ng mga pocket miners nung araw bago sila magtrabaho and pulutan nila kapag sila ay nagiinuman. So, beef chicks siya na sinear lang sa high heat with soy, maraming onions at saka onion leeks. Punta naman tayo dito. Ito naman yung kinikwento namin kaninang by the river in Kiangan, Ifugao. So we consider this as our life-changing dish. So ang tawag nila dito ay hinanglag sa Kiangan, Ifugao. It's actually a form of food preservation method din. Nung araw kasi walang refrigerator. So ito ay pork belly na niluto sa sarili niyang taba for 4 hours. Binigyan mo ko nito. Yan. Binigyan mo ko nakagarapon. Yun. I think nasa rep pa siya hanggang ngayon. Ay, hindi masisira yun. Hindi masisira yun? yun. Prito mo lang ulit. Ngayon, nung araw siya, di ba naka-clamp jar siya? Dati naka-clay jar siya. Ganto. Nung araw, dyan nila, with the oil nila nilalagay. Nagsesebo sa lamig sa inyo? Yes, definitely. Pero nung nakita namin yun to sa Kiangan, Ifugao, maliliit yung hati. Tapos nilalagay sa silyasi, nilalagay sa open fire hanggang magmantika. Tapos asin. Masarap, pero pag lumamig ang tigas. So, na-inspire kami dun sa wat-wat. Wat-wat cut, tinan mo, malalaki yung hati. Tama. Diba? So, ang ginawa namin, reverse namin, bago namin siya lutuin, sinear muna namin, sinangkot siya, brown, Maillard reaction, pero salt lang nilagay, saka namin binalik sa mother oil niya. Okay, ito namang yung gulay, ang ginamit namin ay saringit. So, saringit are vegetables or sprouts na tumutubo sa labas ng mga cabbages. Ang nilagay namin dyan ay oyster mushrooms, pero ang bida rito ay yung sabon. Wait. Gulay na tumutubo sa labas ng cabbages? Sa gilid-gilid. Parang parasitic siya na gulay? Ano siya, sprouts. Actually, kanina, pinainit namin yung mga river stones, mga bato. So, nilagyan namin siya ng watercress at lemongrass. Happy birthday kay Amity. Salamat sa pag-imbita. Okay, tapos ito yung mga sauces niya. Kasi wala na kaming nilagay dyan ng mga pampaalat dahil may sarili ng umami flavor yan. Pero kung gusto niyo pa siyang i-level up, meron tayong herb butter. So yung herb butter ay dill, parsley, capers, garlic, at maraming butter. Ngayon, kung mahilig nyo sa maanghang, meron tayo dito chili garlic. Tapos, spicy garlic. Kinuray ka, makinig kayo sa asawa niyo. Tama. Para hindi kayo ma-outside the Colombo. Anyway, eto namang ginger oil niya is good with the soup. Okay. Tapos may isa pa. Yung last, yung red snapper off the menu.
Kasi Ninong Ray yan eh, di ba? Grabe naman. Di ba? Grabe Mountain Dew yan eh. Grabe naman So yan. naggawa kami ng salt-crusted fish, napaka-historical. At I think this is the dish that binded us together. Yes. Umuulan, di ba? Bumabagyo. Tama. Open fire. Sinong si Raulong gagawa nun? Tayo Tayo lang. Okay, eto na yun. Bago kasi tayo nagsisimula rito mag-celebrate sa Cordillera, we have this ritual that we call atang. So, bago tayo mag-celebrate, nagbibigay pugay tayo sa ating mga ninuno, ancestors natin. So, we give the respect through offering wine. Kanina, di ba? Mukhang masarap yung wine, no? Taob. Taob. Tapos ngayon naman si Araw, meron siyang bowl dito. Pipili siya sa inyo. Alam ko na yata kung sinong pipiliin ni Araw. Tapos kukuha lang tayo ng mga konting mga portions ng spread natin tonight. And then, i-offer ulit natin sa ating mga ninuno ancestors, mga nauna na sa atin. For more blessings, prosperity, good health, and more moments like this. Kasi ang bibisi natin, no? Tama. Pero ngayon magkakasama tayo. And with that said, Mountain Dew, maraming salamat din po sa inyo. Kakain na po tayo. Manganta ko! Third place. Yes. Uy, humiri! Naturuan ng tatay to. Hey! Yung gulay, itong galing mo yung gulay. Hindi ko ata ancestor yung nagsasalita. Ikaw Araw, ah. Okay. Napakagandang experience. Maraming salamat po. So, ito na ba ang senyalis sa pwede na kami kumain? Yes. Yes! Tara na! Ito na. Kakain na tayo. Happy birthday uli. Happy birthday. Sobrang lamig dito sa Baguio. Kakakuha lang ng sauce. Umano na agad. Nagiging butter na uli agad. Sa hipon ilalagay ito eh. Kaya natin yung hipon. Alam mo yung technique na yan, yung ginawa ni Chubby? Ginaya ko na rin ilang beses sa content yan eh. Actually, ginawa rin natin ito Kalakong TV. Oo. Ang ganda ng pagkakaluto. Alam mo, dito ako impressed talaga eh. Sabay-sabay niluto yung seafood. Iba-ibang rate of cooking yan. Pero sabay-sabay din naluto. Diba? Hindi lamit, no? Kanin. Ang sarap ng kanin. Akala mo yung kanin magiging singgas pang ng brown rice. Hindi, no? Para siyang malapit sa Japanese rice. Isda, lagyan mo ng pre. Ako, ito pinili ko, butter eh. Ito, si Chef, may bigay Ano yan, Chef? Yung butter, ininit. Parinig ka kasi kanina. Kasi ayoko ng malamig na pagkain. Sarap yung isda. Sarap Kung ganito meal plan ko araw-araw, naku. Parang tahimik tong nasa kanan. Parang tumahimik yung nasa kanan. Pag nasasarapan sa pagkain, tumatahimik. Hindi, feeling ko may binulong ka dito nung nakakat eh. Ito sabi ko sa kanya, ulitin ko. Sininok ako. Teka lang, inom ko muna to. Pare, etong cocktail natin ay merong Mountain Dew. Ano tawag dito? Hintayin natin si Mili. Nanay? Mountain Dew cocktail. May kailangan ako. At ito ang pangis na citrus! Ay, putek. Baguio chicken. Alam mo, isa napansin ko dito. Ang lakas sila mag-leaks. Tikman natin yung manok. Kasi ito ay dressed chicken na sinunog. Uy, ang galing. Ay. Kanan, reaction shot. Uy. Halaan 2026. Ang sarap ng halaan. Ang laki, malaman, hindi mabuhangin. Tama. Nandiyan nandudura sa palengke. Pag dumadaan ka sa isdaan. Oo, yan yun. Baka lang nakakalimutan nyo. Yung ginawa natin na yun, nilagyan ng Mountain Dew yan. Yeah. Oo, kaya manamis na maayos. Oo. Tapos eto, yung hinanglag. Mr. Jimena, ano ang hinanglag? Ay, ano? Pare, ang sarap. Yan. Kaya dito kayo, sa gwapo na, gwapo pa. Ngayon, ang hinanglag ay sinabi sa akin ni Chubby dati, ito basically ay pagkukonfi, pork confit. Pero yung mantika ay manggagaling sa sarili niya at hindi daw ito nasisira. Kahit matagal na matagal. Actually, meron pa ako hinanglag sa ref talaga. Nandun pa yun, di ba, Rani? Nasa pinakasulok ng ref. The perfect bite. Dito mo mapapatunayan na hindi lang ingredients ang may lasa. Pati, Laman. tanga. Pati yung method itself. Kapag niluto mo ang baboy, hindi naman nagkakaganto ang lasa. Pero kapag niluto mo, sa gantong pamamaraan, lumalabas. Yung gantong kakaibang lasa talaga. Because you infuse the garlic in the pork. That's why it has a flavor. Tsaka di ba kanina, ang tawag mo rito? Ay, hindi ka kasali. Hindi, may iba balot na kayo, may iba balot na kayo. Ito, Halaan 2026. Oh. Ano tawag doon?
Hinanglag 2026? Hindi, hinanglan, di ba? Ano Oh. pagkatapos ng halal? Ano ang halal ulit? Ano pagkatapos ng ng halalan? Ano? May hinanglad na. Ano pasado ba yung... Pakat mo yung lahat. Okay naman, pero konting practice pa ha. Kailangan yung nagigets namin yung joke. Hindi pwede ikaw lang yung natatawa. Tandaan mo, ang joke ay para sa ibang tao, hindi para sa sarili mo. Sir. Ay. Nagbabasa. Nagbabasa. Eto, tikman naman natin to. Yung, Gulay. ano tong gulay na to? Sige, basahin mo. Ito daw yung parasitic na gulay sa paligid ng mga pechay. Pechay ba o repolyo? Repolyo. Ako totoo. Tingnan mo. Salinan mo. Yung gusto ko dito sa channel nila to. Totoo lahat. Bangis ng citrus ang kailangan. Ito pinagtawanan muna ako eh. Bangis ng citrus ang kailangan! Sorry po. Ito, Birthday boy. Bangis ng... Masarap yung gulay, kakaiba siya. Ini-imagine ko, hindi pa ako nakatikim nitong gulay na to, itong babanggitin ko, pero ini-imagine ko ganito ang lasa ng kale. Nakatikim ka na ba ng kale? Kale, yes. Pasok siya sa kale or Brussels sprouts. Yun. Kasi pag tinitingnan ko siya, yung kale kasi pag nakikita ko na sa YouTube medyo ganito yung itsura, parang makapal siya, hindi siya nalulusaw na gulay. So nakatikim ka, may kale ba dito? Maraming kale, maraming kale. Ah, talaga? Di ba yun yung laksa pinto? Yale yun, sir. Yale yun. Ganda ng joke na yun, no? Oh, diba? Ganun mag-joke. Ganun mag-joke, pare. Parang banda rin yun eh. Oo, yun nga, yung hail. Tama, tama. Ganun mag-joke! Oh, pag pinakulong kita, tapos papiansang kita. Saan siya pa? Jail naman yun, sir. Galit ka, pinatay mo. Oo. Kill. Sabi ko sa'yo, babanggitin mo muna. Ito ay pisngi ng baka. Tama? Yes. Beef chicks. Ping-ping. Oh, Yan yung kay yan yung inspired sa akin. Tama. Ano? Reaction shot. Naalala ko yung Malabon. Bakit? Para sang tapa. Mali. Pangit. Papa! Ganon. Pag ganon mo tinawag ang tatay mo, lalapit talaga kahit patay babangon yan. Malagkit. Malambot pero chewy. Iba yung matigas Malambot siya pero chewy. Meaning, hindi siya corned beef kapag kinain mo. May mga cuts of beef kasi na kapag pinalambutan mo, oy, okay na to. 5 minutes later, hibla na. Ito ang lambot. Ang ganda ng texture niya. Birthday boy, ano masasabi mo? Nasobran sa tapoy. Masarap, malinam na. Ang ganda. Di parang nasama yung sinabi ko, yung para sang yung tapa lasa. Anyway, titikman natin tong alimasag na to. Hindi pwede tingin ka sa iba. Habang sumisip-sip akong alimasag, si Amity minaman-manan akong mabuti. Alam mo pare, ang favorite ko talaga dito, yung inspired sa akin. Siyempre, ikaw na yan eh. Kasi ako na to eh. Sino ba ako, di ba? Ako na to. Ikaw anong favorite mo pare? Actually, ang favorite ko dito is yung experience. Hindi, huwag mong daanin sa nagpapabida ka eh. Kung ano yung nakikita nyo dito ang ginagawa namin ngayon, this is probably only 1/10 nung experience na naranasan namin dito. This is not just about food. Para sa akin, ito ay pag-share ng kultura. May sayaw-sayaw pang ganun. Tapos in-explain sa atin na kailangan nating mag-alay ng pagkain sa mga ancestors. Eh pucha, huling nag-alay ako, alak para sa demonyo pa. Diba? Usually kapag kumakain ka sa mga kainan na medyo high-end, tago ang kusina. Or kahit open, matatanong mo na ganyan. Eto, involved ka sa cooking process, naririnig mo bawat hiwa, naaamoy mo bawat gisa, pati yung apoy. Inopen nila yung pintuan nila para sa mga random na tao, para lang ma-share nila yung kultura at pagmamahal nila sa pagkain. 'Di ba? Ito ang isa sa pinakamalupit na food venture na napuntahan natin. Yun. Dito talaga. Ganun mag-comment, sir. Nakaka-ellipse lang yung mga kwento ni Chef Jobs na nagpunta pa sa mga kanya-kanyang mga baryo para matutunan yung mga dishes na kinakain natin ngayon. At ang sasarap. Sir, Ikaw na lang wala. Wala ka. Titek na lang daw upo uli next time. Sige, Mr. Jimena. Sige, Mr. Jimena. Hindi, joke lang. O sige, doon ka sa Hindi, joke lang. Hindi, masaya ako kasi ngayon ko lang na-experience
sabi nga ni boss, yung mga ganito, yun ngayon, may ritual, may alay, ganun. Wala namang ganyan sa atin eh. Walang ganyan sa Manila, di ba? Ayan, may takabang ganito na kumakain ng ano, ang ingay pa kumain. Wala, dito ka lang makakita niyan. Kaya kung ako sa inyo, mga inaanak, pumunta kayo dito. Ano to pala, reservation to, walang walk-in kasi. Ano yung menu nila dito, very special. Sige, cheers tayo. Cheers tayo. The perfect sip. The perfect sip. Napakasarap. Napakasarap. Mamaya na ako mag-closing remarks. Si Jerome at si Rani, pakakainin ko muna. Yan, tama. Tama yan. Kanina pa kami gugutom. Tama. Sige, Jerome. Cut mo muna. Meron pa tayong dessert dito. Hindi pa pala tapos. Wow! Homemade yogurt. Uy! Tapos the ones on top are candied sun-dried tomatoes. So that's talagang reminiscent of Mountain Man's pandemic days. Kasi with sun-dried tomatoes up here. Yes. Tapos, nag-fire grill siya ng peaches and strawberries. Tapos yung glaze niya, it's tapoy and bugnay reduction. Tapoy and bugnay reduction. Bugnay wine? Yes. Ayun, no? Syrupy siya. Ang sarap. Legit, araw-araw ako nag-yogurt. Araw-araw ako nag-yogurt. Dumating sa puntong ang mahal na ng yogurt. Kasi araw-araw na. Pero gumawa na kami sa bahay. Uy, siyempre. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Wow! Happy birthday! Happy birthday! Sabay-sabay mga kapatid! Happy birthday to you! Gravity! Oh, ito pa. Yeah! Pero mabalik tayo sa Maraming dessert salamat natin. po. Thank you po. O, tikman mo. Natikman mo na pala. Kamusta yung dessert? Ang sarap. Mahilig ka ba sa yogurt? Mahilig ko sa yogurt. Pero ito sobrang milky. Actually, oo. Hindi siya sobrang asim, ano? Oo. Malapit sa gatas. Mas malapit sa gatas. Sobrang milky niya. Tapos sasabayan mo nung... Kaya siguro naglagay sila ng mga prutas na medyo may acid din. Oo. Ang lutong nung ano mo? Sarap niyan. Malit na yan. Yung candied, ano to? Sun-dried tomato. Sun-dried tomatoes yan. Mga anak nyo ayaw kumain ng kamatis, pakainin nyo nito. Para siyang ano naman, tamarind. Yes. Yung yogurt nila, mas malapit sa cream kesa sa, alam mo yung sobrang tangi na yogurt. Busog na naman. Ito. Tingnan mo. Sir. Hindi, tulog talaga yan. Pag yan tulog, di bababa kamay niya. Tulog yan. Hindi, pero sobrang busog kasi hindi ka lang busog sa pagkain, pati sa kultura. Pagmamahal. Kultura at impormasyon. Pagmamahal na rin. Amity, kamusta ang iyong first time sa Baguio? Masarap. Malinam na. Masaya siyempre. Lalo na first time. Tapos parang lahat yata ng sikat na kainan, napuntahan ko na isang araw lang. Tapos birthday mo pa. Tapos birthday ko pa. Yun nga eh. Oh, kantaan naman natin sa amin ng isang matanong happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Fine, oy, fine, chow. Fine, oy, fine, chow. Masaya siyempre kasi... Masaya daw. So kayo, mga ina. Hindi, masaya kasi second time ko dito sa Baguio. Second time mo na pala eh. Oo nga, second time. Saya, parang buo yung pamilya natin. Diba, Dad? Anyway, pakikat lahat yun. Wag bigyan ng airtime tong tao na to. Pero yun nga, nakita nyo naman ang gaganda ng mga pinuntahan natin. And syempre, mas pinasarap pa ang ating food venture. Dahil kasama natin ang Kamparin sa Bangis! Ano yun? Mountain Dew! Isa pa. Isa lang. 1, 2, 3. Ano yun? Mountain Dew! Yan. And syempre, mas naging masulit pa ang ating food venture dahil kasama natin ang Mountain Dew Kada at Kada Max. Para lang sa mga hindi nakakaintindi, ang Kada po ay short for Barkada. Hindi po kadami-daming Mountain Dew. Kasi malaki talaga eh, kaya kadami-daming Mountain Dew talaga. Pero Barkada po talaga, ibig sabihin nun. So, sobrang ganda rin kasi ang Baguio ay, sa totoo lang, dati nung bata kami parang 6 hours, 5 hours ang biyahe. Ngayon parang 3 hours na lang po. 3 hours, 4 hours. Ang bilis ng biyahe. So medyo abot kamay na siya, di ba? Ano yung ginagawa mo? Ano yan? Magawa ka pa ng eroplano. Bakit? Tingin mo ba? Yung susunod na food venture natin, mag-eroplano. Actually, ito sasabihin ko sa inyo
si Alvin ang nakakaalam ng lahat ng impormasyon. Ako nalalaman ko lang yan pagpaalis sa bukas, mag-i-impake pa lang. Oo, sinusurprise niya Sinusurprise ako. ka na lang. Di ba sabi niya nung nakaraan, letter B daw. Kala nyo ba alam ko? Ang hula ko talaga, yung bibikutan. Yun talaga yung hula ko. Kaya kung mapapadpad kayo dito sa Baguio, panoorin nyo na itong vlog na to. And ano na to eh, magandang guide na to. Well, 5 lang kasi yung kinainan natin. Pero pwede nyong itry lahat and madali naman puntahan pwera dito kay Chavi kasi kailangan yung magpa-reserve talaga. So, nandyan sa link sa description, yung link ng Instagram na lang siguro ilagay natin, no? Instagram, no? Kasi kahit ako, nagchat-chat kay Chavi sa Instagram, lumalabas sa akin yung auto-reply, eh. Uy! Ito, pinablish namin yung libro na yan 2 years ago. Uy! Isa yung libro about the Cordilleras. Wow! Pero nga, mga inaanak, maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa journey na to. And ayun, magkita-kita tayo sa susunod na food venture. Uy! Parang premonition to, ah! Kaso medyo ba yung pagkakagawa? Malakas turbulence Oy, nito. mabilis to. Tingnan mo. Ang bilis mo bagsak! Ang bilis mo bagsak! O, sige na. I love you mga inaanak. Hanggang sa muli.